Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2946-2970. Kabanata 2946. Natuklasan ni James na ang malevolent demon ay si Thea, ngunit siya ay walang alam sa kanyang kinaroroonan. Dahil anak niya si Zane, malamang alam niya kung nasaan si Thea. Gayunpaman, hindi nakahanap ng pagkakataon si James na makausap si Zane at magtanong tungkol kay Thea. Sa kanyang kalagayan ngayon, walang choice si James kundi ang maghintay ay wala nang ibang pinuntahan si Zane, kaya nanatili rin ang lahat sa lugar. Nabalitaan ng lahat na si Zane ay mula sa Great Wilderness at na ang ina ni Zane ay konektado sa malevolent demon. Sa makatuwid, naisip nila sa pamamagitan ng pagsunod kay Zane, mahahanap nila ang malevolent demon at makuha ang mana nito. Maraming tao ang nagkukumpulan sa lugar. Sa una, mayroon lamang 10,000 tao. Sa paglipas ng panahon, daan-daang libong tao ang nagtipon sa paligid ng lugar. Ang lahat ng natipon ay napakalakas at lahat ay nasa divine rank. Si James, na nasa ika-10 yugto lamang ng sage rank, ang pinakamahina sa karamihan. Lahat sila ay madaling mapatay si James sa isang snap ng kanilang daliri. Gayunpaman, wala sa kanila ang interesado kay James at nakatutok sa pagkuha ng mana ng malevolent demon. Sa makatuwid, pansamantalang ligtas si James sa kabila ng pagiging mahina. Lumipas ang isang buwan. Pagkaraan ng ilang oras, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa lugar. Ang grupo ay binubuo ng 2 matatandang lalaki, na nasugatan at nasa kakilakilabot na kalagayan. Sa tuktok ng bundok kung saan naroon si Zane, tiningnan ni Yikren ang gusot at sugatang grupo. Lumapit siya at nagtanong, "Ano ang sitwasyon, Elder?" Isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo at may balbas na seryosong nagsabi, "Buhay pa ang malabong demonyo." Siya ay nagtatago sa loob ng isang kuweba na mas malalim sa loob ng Great Wilderness. Biglang tumayo si Zane at nagtanong, "Paano ito posible? Ang malevolent demon ay namatay 10,000 taon na ang nakalilipas. Paano pa siya mabubuhay?" Sumagot ang elder ng Southern Academy, "Talagang totoo. Ginalugad namin ang kuweba ng malevolent demon. Maraming malalakas na halimaw sa loob at marami kaming nakatagpo sa kanila. Gayunpaman, hindi nila kami inatake, at madali kaming nakapasok sa kuweba. Nakilala namin ang malevolent demon nang maglakbay kami ng mas malalim sa loob. Inatake niya kami at itinaboy kami palabas ng kuweba." Tinanong ni Yikren, "Ang malabong demonyo ba ang nagpakalat ng balita tungkol sa pagnanais na makahanap ng kahalili?" Umiling ang elder ng Southern Academy. "Hindi ko alam." Pagkatapos magsalita, inilibot niya ang paningin sa paligid at nakita niya ang daan-daang libong mga magsasaka sa paligid nila. Napakunot ang noo niya sa nakita. "Hindi ko akalain na ang kayamanan ng malevolent demon ay nakatawag ng pansin. Dapat tayong maingat na tumapak. Kailangan nating bumalik at talakayin ito kaagad sa pinuno ng Paragon Sect. Pagkatapos, kailangan nating pag-isahin muli ang mga kapangyarihan ng Eidolon Realm para masupol ang malevolent demon." Tiningnan ng dakilang elder sina Yikren at Zane, na nagsasabing, "Napakadelikado dito. Kailangan na nating umalis agad." Sabi ni Zane, "Nagpunta ako rito para hanapin ang aking ina. Noon, banihag ng malevolent demon ang nanay ko at nagsilbing katulong niya. Kailangan kong pumunta sa kuweba ng malevolent demon para hanapin ang aking ina." Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin ang mga pagtatangka ng elder sa Southern Academy na pigilan siya at tumalikod, at sumulong pa sa Great Wilderness. "Zane, hintayin mo ako. Sasama ako sayo," sigaw ni Yikren at hinabol si Zane. Ang grupo ng mga matatanda ay nagsusuot ng masalimuot na ekspresyon. Nagtanong ang isa sa mga elder, "Ano ang dapat nating gawin ngayon, Great Elder?" Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot ang dakilang elder, "Siguro ang balita ay talagang ipinakalat ng malevolent demon.
Marahil siya ay nasugatan at hindi pa ganap na gumaling pagkatapos ng 30,000 taon. Ngayong malapit na siyang magwakas, ipinakalat niya ang balita para mahanap ang kanyang sarili na kahalili. Regardless kung ganon ang kaso, hindi tayo pwedeng maupo lang. Kailangan nating bumalik muna para makipag-usap sa leader ng Paragon Sect at makipagtulungan sa 5 pangunahing akademya upang pigilan ang malevolent demon na umalis sa kanyang pinagtataguan at utusan ang mga halimaw na gumawa muli ng kalituhan sa Edolan Realm. Tumanggo ang iba pang matatanda, sang-ayon sa Great Elder. Pagkatapos, umalis ang grupo ng matatandang lalaki. Samantala, ang ibang mga tao ay pinapansin sila. Matapos makipagkita ang mga matatanda kina Yikren at Zane, agad na sumugod ang dalawa sa kailaliman ng Great Wilderness, novel drama. Dahil dito, sumunod din sila sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2947. Si James at ang tatlong magkakapatid na Liman ay magkasama pa rin. Nang makitang umalis si Zane, agad na tumayo si James at sinundan ang karamihan ng mga tao sa kailaliman ng Great Wilderness. Bagaman ang kalaliman ng Great Wilderness ay di umano'y puno ng mga panganib, si James ay hindi nakatagpo ng anumang mga halimaw sa daan. Matapos maglakbay ng ilang araw, nagpakita siya sa harap ng isang napakalaking bundok. Ang bundok ay daan-daang libong metro ang taas, at ang taluktok nito ay hindi nakikita. Sa tuktok ng bundok ay isang napakalaking bato na may ilang matangkad at sinaunang mga salita na nakaukit dito na may nakasulat na Malevolent Demon Residence. Matapos makita ang mga salita sa malaking bato, ang lahat ay sumigaw sa pananabik. Ang Malevolent Demon Residence ay kung saan nilinang ang Malevolent Demon. Kaya, inaasahan nilang makuha ang mana ng Malevolent Demon kapag nahanap nila siya. Si Zane ang unang dumating. Napatingala siya sa langit at nagmuni-muni ng malalim matapos makita ang mga salitang nakaukit sa malaking bato. Bumulong si Yikren ng isang paalala mula sa likuran, mag-ingat. Nawala sa isip si Zane at mahinang sumagot, walang dapat ipag-alala. Gaano man kalakas ang Malevolent Demon, nasa 9th Tribulation lang siya ng quasi-emperor rank. Bukod dito, siya ay nasugatan 30,000 taon na ang nakalilipas, kaya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tiyak na nakompromiso. Maaaring mas mahina ako sa kanya, pero hindi ibig sabihin na matatalo ako. Sa kabila ng kanyang mga nakakapanatag na salita, talagang nag-aalala si Zane sa kanyang ina. Alam na alam niya ang nangyari sa kanyang ina. Bagamat hindi gaanong alam ni Zane ang kanyang ina, alam niyang ang kanyang ina ay dumanas ng energy deviation at nawala ang kanyang rasyonalidad. Hindi sigurado si Zane kung makikilala ng Malevolent Demon ang sarili niyang anak. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at bumagsak sa lupa. May pader na bato na may tarangkahan at mga mahiwagang salita ang nakaukit, novel drama. Naglakad si Zane patungo sa tarangkahang bato. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nagtulak sa pinto. Pagkabukas ng gate na bato, dali-dali siyang pumasok. Nang malaman ni Yikren ang nangyari, sumugod na si Zane sa tarangkahang bato. Hinabol niya ito ngunit kalaunan ay nawalan na siya ng malay kay Zane. Anong ginagawa niya? Kumunat ang noo ni Yikren. Hindi niya moari kung bakit gustong iwasan siya ni Zane. Marami pang iba na tumitingin din sa mana ng Malevolent Demon ay lumitaw sa tarangkahang bato at sumugod sa loob ng walang pag-aalinlangan. Bagamat alam nilang itinaya nila ang kanilang buhay sa pagpasok sa Malevolent Demon Residence, gusto nilang hawakan ang pag-asa na totoo ang chismis tungkol sa mana ng Malevolent Demon at may pagkakataon silang makuha ito. Ang pagkuha ng mana ng Malevolent Demon ay magbibigay daan sa kanila na maging malapit ng hindi mapigilan. Kaya naman, hindi sila nagdalawang isip na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sinundan din ni James ang mga tao sa Malevolent Demon's Residence. Ang Malevolent Demon's Residence ay isang natural na kuweba na bahagyang inayos. Binubuo ito ng mga paikat-ikot na daanan, at ang mga taong pumasok sa kuweba ay lahat ay pumili ng mga random na landas upang maglakbay. Pagkapasok ni James sa tirahan ni Thea, nagpaalam siya sa magkapatid na Liman. Paalam, guys, I wish you the best of luck sa pagkuha ng mana ng Malevolent Demon. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanila, pumili si James ng isa sa mga sipi at lumalim ang daan. Gusto niyang makipagkita kay Thea bago ang lahat.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2948. Ang Malevolent Demon Residence ay isang kuwebo kung saan nilinang ni Thea. Ang mga landas sa loob ng kuweba ay umaabot sa iba't ibang direksyon. Si James ay random na pumili ng isang landas at mabilis na lumipat dito. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakbay, may nakasalubong siyang ibang mga tao. Ang mga taong ito ay pinagsama-sama sa isang grupo at nagsimulang magsalita sa mababang boses. Ito ay dapat na isang formation na itinakda ng malevolent demon. Malamang sinusubok niya tayo. Kailangan nating sirain ang Porma Sion bago natin makuha ang kanyang mana. Baka may gusto ka. Ganon dapat. Ang malevolent demon ay isa sa mga pinakadakilang powerhouse ng Edolan Realm. Hindi pa siya naging Grand Emperor, ngunit nagawa niyang masaktan ng husto ang isa. Makatuwiran na gusto niyang maging mahusay ang kanyang kahalili sa lahat ng aspeto. Medyo malakas ang formation na ito. Paano natin ito malalampasan? Maraming powerhouses ang nagsama-sama. Habang papalapit si James ay narinig niya ang kanilang daldalan. Noon lang niya napagtanto na may isang pormasyong nakaharang sa daraanan. Kailangan niyang basagin muna ang Porma Sion kung gusto niyang umaban pa. Nagulat si James nang makita ang dalawang pamilyar na tao. Ang isa ay si Zane, at ang isa ay si Yikren. Maraming tao ang nauuna sa kanya, at hindi siya makasiksik sa karamihan. Kaya, kailangan niyang maghintay sa likod, novel drama. Gayunpaman, binigyang pansin niya ang lahat ng nangyayari sa hinaharap. Sa harapan ay may isa pang tarangkahang bato na nakaharang sa makukulay na sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng liwanag ay nagsalubong at nagsasapawan, na bumubuo ng isang kamanghamanghang tanawin. Samantala, may ilang tao na nakahandusay sa lupa. Ang mga taong ito ay walang kamalayan sa pagbuo at nasugatan ng sinubukan nilang sumulong ng mabilis. Sa pagkakataong iyon, lahat ay nakatingin sa bawat kilos ni Zane. Si Zane ang pinakamalakas sa kanila, at kung sino man ang makakasira sa Porma Sion, tiyak na siya iyon. Napatingin si Zane sa Porma Sion na nasa harapan nila. Nang makita ang napakaraming tao sa paligid niya, namuo ang pagsimangot sa mukha niya. Ayaw niyang sundan siya ng mga ito sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba para makasalubong ang malabong demonyo. Hindi ko masira ang formation. Tumingin siya sa mga tao at walang magawang sinabi, imposibleng pumunta pa sa daanan na ito. Dapat tayong maglibot upang tingnan kung may iba pang mga daanan. Sa kabila ng kanyang payo na maghanap ng ibang ruta, nanatili si Zane sa lugar. Nang makita nilang nanatili siya sa pwesto, tumanggi din ang mga tao na maghiwa-hiwalay. Si Zane ay may tame time na ekspresyon, nang makitang walang tumatalikod. Nagsimula siyang mag-isip kung paano aalisin ang karamihan. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinagmasdan niyang mabuti ang Porma Sion. Naisip niyang lampasan ang Porma Sion nang hindi ito pinapawi. Sa harap ng tarangkahang bato ay may mga makukulay na ilaw na nagsasagupaan upang bumuo ng mahiwagang pattern. Natutunan ni Zane ang tungkol sa mga Porma Sion noon at medyo pamilyar sa kanila. Tinitigan niya ang mga sinag ng liwanag, at unti-unting nawala ang mga ito sa mahiwagang salita. Ang mga salita ay patuloy na nagbabago at nabuo ang hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba sa isang maikling panahon. Mga 10 minuto ang lumipas. Sa panahong ito, naisip na ni Zane kung paano papasok sa formation. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya. Nang makita ang kanyang pagsulong, sumunod ang lahat. Tumingin si Zane sa paligid. Bahagyang ngumiti siya at ang kanyang katawan ay naging isang kislap ng liwanag, na dumaan sa Porma Sion nang hindi nasaktan. Maraming tao mula sa karamihan ang gustong sundan siya, ngunit hindi sila nang ahas na sumugod ng walang taros sa Porma Sion. Pumasok si Zane sa Porma Sion sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng lahat at nawala sa kabilang panig. Nang makadaan ay lumingon si Zane at tumingin sa mga tao sa labas ng formation. She smirked at nagpatuloy sa pagsulong. Alam ng mga tao sa labas kung gaano kalakas ang Porma Sion, at na ito ay sapat na makapangyarihan upang maging sanhi ng malubhang pagkasugat o pagkamatay ng isang divine rank na tao. Ano ang dapat nating gawin? Anong nangyayari kay Zane? Paano siya nakapasok mag-isa? Wala na akong pakialam. I'm going to go all out. Ang isa sa mga powerhouse ay ayaw sumuko. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod patungo sa Porma Sion.
Matapos niyang pasukin ang mga nagsasalubong na sinag ng liwanag, agad siyang tinamaan ng nakakatakot na puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2949. Ang katawan ng lalaki ay ipinadala sa himpapawid. Bumagsak siya sa lupa at tumalsik ang bibig ng dugo. Siya ay malubhang nasugatan sa kabila ng pagiging nasa ikatlong yugto ng Divine Rank, novel drama. Nang makita ang porma sayon na nasaktan ang isang powerhouse na tulad niya, ang iba ay hindi nang ahas na pasukin ang porma sayon nang walang ingat. Si Yikren ay nakatayo sa harapan ng porma sayon at pinagmasdan ito ng may pag-iisip. Medyo may alam din siya tungkol sa mga porma sayon ngunit hindi masyadong bihasa dito. Sa kanyang kasalukuyang kaalaman, imposibleng masira ang porma sayon. Kumunat ang noo ni James nang makitang pumasok si Zane sa formation. Sa pilitan niyang sumiksik sa crowd at nakarating sa harap ng formation. Maaari mo bang sirain ang porma sayon, Nova? Humingi ng tulong si James kay Nova sa Celestial Abode. Maya-maya, isang boses ang sumagot ng telepatiko kay James. Although komplikado ang formation, hindi naman masyadong advanced. Ang pagsira dito ay dapat isang simpleng gawain. Maaari mo ba akong tulungang dumaan sa formation? Gusto kong sundan si Zane para hanapin si Thea. Pagkaraang matapos ni James ang kanyang pangungusap, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa Celestial Abode at binalot si James. Ang boses ni Nova ay nanggaling sa Celestial Abode. Dapat kaya mo na itong pagdaanan ngayon. Dahil si Nova ay nilikha ni Emperor Jabari, matagal na niyang sinamahan ang huli. Sa makatuwid, siya ay may malawak na kaalaman, at James ay hinalinhan sa pagkakaroon ng kanyang suporta. Walang pagdadalawang isip na naglakad si James patungo sa formation. Tinuya siya ni Yikren, dapat talaga may death wish ka. Isa ka lang cultivator sa ikasampung yugto ng Sage Rank, pero sa tingin mo makakadaan ka sa formation. Nang makitang ang isang tao sa Sage Rank ay sumusubok na dumaan sa porma sayon, lahat ay pinapanood si James ng may kasiyahan. Lumakad si James sa pattern na nabuo ng mga intersecting lights. Ang pattern ay hindi masyadong malaki, ngunit ang interior nito ay mukhang isang ganap na naiibang mundo at napakalawak. Pagkapasok ni James sa formation, hindi mabilang na sword energies ang bumaril sa kanya. Gayunpaman, ang malakas na puwersa sa paligid ng kanyang katawan ay naitaboy ang serye ng mga pag-atake. Sa harap mo, ginabayan ni Nova si James pasulong. Hindi nagtagal, dumaan si James sa porma sayon at nakarating sa harap ng tarangkahang bato. Nagulat ang lahat ng powerhouse sa labas ng formation nang makitang matagumpay na dumaan si James. Hindi ka panipaniwala, isang tao sa ikasampung yugto ng Sage Rank ang dumaan lang sa formation. Saan nanggaling ang taong iyon? Para makapasa siya sa formation, dapat mas may kakayahan siya kaysa sa hitsura niya. Ang mga tao sa labas ay nagsimulang magdaldalan na nagtataka. Samantala, dumaan na si James sa stone gate sa likod ng formation. Pagpasok sa tarangkahang bato, may nakita siyang ibang daanan. Sumulong si James dito. Hindi nagtagal, nakasalubong niya si Zane, na nauna sa kanya. Tulala si Zane sa harap ng isang painting. Nang makita si Zane, nakaramdam ng kaba si James. Tinawag siya ni James, Zane. Matagal na niyang alam ang tungkol dito at gusto niya itong makausap. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon hanggang sa sandaling ito. Nang marinig na may tumatawag sa kanya, lumingon si Zane. Nang makita si James, laking gulat ni Zane na ang isang cultivator sa ikasampung yugto ng Sage Rank ay nakarating sa malayo. Ikaw, paano ka dumaan sa formation? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2950. Chapter 2950. Napatingin si Zane kay James na nagtataka. Alam niyang malakas ang porma sayon sa labas. Imposibleng makapasa sa porma sayon maliban kung ang isa ay nakarating sa ranggo ng Emperor. Gayunpaman, si James ay nasa ikasampung yugto lamang ng Sage Rank. Masyado raw siyang mahina para pilitin ang daan sa formation. Talaga bang bihasa siya sa mga diskarte sa pagbuo at alam ang isang paraan upang masira ito? Sinama ng tingin ni Zane si James. Naglakad si James palapit kay Zane. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya si Zane at nakita ito ng malapitan. Habang tinitignan ni James si Zane, mas nakita niya ang pagkakahawig nito kina Thea at Winnie.
Huminga ng malalim si James para pakalmayan ang sarili. Hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat, alam niyang baka mabugbog siya kung sasabihin niya rito na siya ang kanyang ama. Pansamantalang tanong ni James, napunta ka ba para makita si Thea? Natigilan si Zane, napaatras ng ilang hakbang at maingat na tinitigan si James. Alam ba ng lalaking ito ang kanyang pagkakakilanlan? Bakit alam niya ang totoong pangalan ng malevolent demon? Walang nakakaalam ng pangalan ng malevolent demon, kaya paano magkakaroon ng kaalaman ang isang tao sa ika-10 yugto ng sage rank tungkol dito? Nang makita niya ang reaksyon ni Zane, alam ni James na pamilyar si Zane kay Thea. Kung sasabihin ko bang kilala ko si Thea, maniniwala ka ba? Malumanay na tanong ni James. Natahimik si Zane at tumingin kay James, nagtatanong, sino si Thea? Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, yan ang malevolent demon sa mga chismis. Hindi ba ikaw ang anak niya? Alam kong anak ka niya sa sandaling nakita kita, novel drama. Napakahawig mo sa kanya. Napangisi si Zane. Imposible. Ang malevolent demon ay palaging nakasuot ng maskara. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya, kahit ako. Paano malalaman ng isang tulad mo? Ano? Hindi mo pa ba nakita ang mukha ni Thea? Hindi mo alam kung ano ang hitsura niya. Bagamat hindi kilala ni Zane si James, lumakas ang pagnanais niyang patayin ito habang pinakikinggan niya itong ilantad ang kanyang mga sikreto. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Walang paraan para ipaalam sa sino man ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ito ay maglalagay sa kanya sa panganib kung ang salita ay lumabas. Naramdaman ni James ang puot ni Zane at alam niyang gusto niya itong patayin. Mabilis niyang ipinaliwanag sa takot, ako at si Thea, ang malevolent demon, ay matandang magkakilala. Matagal na tayong magkakilala. Mahabang kwento, kaya kalma lang. Dahan-dahan ko itong ipapaliwanag sa iyo. Sinaman ng tingin ni Zane si James, tahimik na kinakalkala ang susunod niyang gagawin. Gusto niyang marinig ang sasabihin ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, kailangan kong magsimulang magpaliwanag mula noong ako ay nasa ibang mundo na tinatawag na Earth. Nagsimulang ihayag ni James ang kanyang nakaraan at sinabi kay Zane ang lahat tungkol sa Earth. Nagsimula siya sa pagsunog ng mansyon ng mga Kaden at iniligtas siya ni Thea mula sa impyerno na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang mukha. Iniligtas ni Thea ang buhay ko, ngunit pumangit ang kanyang mukha dahil sa kanyang katapangan. Pagkatapos kong maglingkod sa hukbo ng 10 taon, hinanap ko siya at nagpakasal sa kanyang pamilya. Asawa ko talaga siya. Malungkot na ikinwento ni James ang mga pangyayari. Tahimik na nakikinig si Zane habang nakatitig kay James. Nagpatuloy si James sa pagsasalita tungkol sa kanyang relasyon at mga karanasan kay Thea. Sinabi pa niya sa kanya ang tungkol sa Earth na sumasailalim sa mga dramatikong pagbabago pagkatapos mabawi ang espiritual na enerhiya nito. Binanggit niya ang tungkol sa 4 na kalamidad ng daigdig. Ang mga tao sa Earth ay kailangang harapin ang 4 na kalamidad. Sa tulong ng Panginoon ng Human Realm, nakarating kami ni Thea sa Boundless Realm. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2951. Ginamit namin ang time capsule at sapilitang binuksan ang isang daanan patungo sa Boundless Realm. Wala nang maraming oras na natitira para sa mga tao. Para mahanap ang Ancestral God Rank Elixir, pinabalik tayo ng Panginoon ng Human Realm sa nakaraan gamit ang time capsule. Gayunpaman, isang hindi inaasahang isyu ang lumitaw habang naglalakbay kami sa oras. Nagpakita ako ng 100,000 taon sa nakaraan, at si Thea ay ipinadala sa ibang yugto ng panahon. Habang nagsasalita, sumulyap si James kay Zane. Nagsalubong ang kilay ni Zane. Sinusubukan niyang i-verify kung totoo ang mga kwento ni James. Naunawaan ni James na ang kanyang mga kwento ay maaaring mukhang kakaiba kay Zane, kaya kinuha niya ang crucifer at sinabing, ito ang crucifer. Ito ay pinagsama sa Thea's Exalter sa time capsule. Maaaring hindi ka maniwala sa akin, ngunit tiyak na ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos mo siyang mahanap. Tumawa si Zane at sinabing, ha? So ayon sa sinasabi mo, ikaw ang tatay ko. Napakamot sa ilong si James at sinabing, theoretically speaking, yes. Ako ang tatay mo. Hindi kaya sinabi sa iyo ng iyong ina ang tungkol sa iyong pinagmulan. Sa sandaling iyon, muling sumimangot si Zane.
Nagdusa ang nanay ko ng energy deviation at wala sa tamang pag-iisip, novel drama. Hindi niya maalala kung sino siya, o kung saan siya nanggaling, napabuntong hininga na sabi ni Zane. Naalarma na bulalas ni James, ano? Isang energy deviation. Paano iyon posible? Umiling si Zane at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang alam ko lang ay nasugatan siya ng husto noong labanan 30,000 taon na ang nakalilipas. Malapit na niya akong ipanganak at gumugol ng maraming lakas upang matiyak ang aking ligtas na panganganak. Pagkatapos noon, dumating ang dakilang elder ng Paragon Sect para sa kanya. Noon, ang aking ina ay nasa mahinang kalagayan at hindi makalaban sa dakilang elder ng Paragon Sect. Sa kabila ng kanyang pagiging deliryo, sinisikap pa rin niyang protektahan kaming dalawa. Sinadya niya akong iwan at nagtago. Natagpuan ako ng dakilang elder ng Paragon Sect at inilabas ako sa Great Wilderness. Bahagyang nagsalita si Zane tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi pa niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa mga bagay na ito. Gayunpaman, gumawa siya ng exception dahil alam ni James ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan pati na rin ang kanyang ina. Hindi siya sigurado kung nagsasabi si James ng totoo, ngunit ang mga naunang pahayag ni James ay medyo tumpak at tila hindi siya nagsisinungaling. Tumingin si Zane kay James at nagtanong, so sinasabi mo na nagmula kayo ng nanay ko sa labas ng Boundless Realm at narito para hanapin ang Ancestral God Rank Elixir. Tumango si James at sinabing, yeah. Ilang powerhouses mula sa Primeval Age ang naiwan sa Ancestral God Rank Elixir. Ito ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Sabi mo may sumpa ang tao sa loob ng katawan nila dahil sa third calamity diba? So, nasaan ang sa iyo? Napatitig si Zane kay James. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at lumabas sa kanyang katawan ang itim na curse magic. Ito ang curse magic. Ano? Nagulat si Zane nang makita ang puwersang nasa harapan niya. Pamilyar na pamilyar siya sa kapangyarihan. Ito ang parehong uri na naramdaman niya mula sa katawan ng kanyang ina. Nang makita ang kakaibang ekspresyon nito, nagtanong si James, anong problema? Sinabi ni Zane, ang enerhiya na ito ay katulad ng naramdaman ko mula sa aking ina. Curse magic ba ito? Ang sumpa ba sa katawan ng aking ina ay maaaring magdulot sa kanya ng isang energy deviation? Sagot ni James, imposible. Noon, tinatanggal ko na ang sumpa sa katawan niya. Imposibleng may sumpa pa rin sa loob niya. Mataimtim na sinabi ni Zane, hindi ako nagsisinungaling. Naramdaman ko ang ilang kaparehong enerhiya sa aking ina. Kung ikukumpara sa naramdaman ko mula sa aking ina, ang sa iyo ay mas mahina. Dumilim ang mukha ni James. Anong nangyayari? Nalinas ko na ang sumpa sa katawan ni Thea, paano pa kaya may curse magic sa katawan niya? Talaga bang nagdusa si Thea ng energy deviation dahil sa sumpa? Maraming pagdududa ang agad na nabuo sa puso ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2952. Napaisip si James. Samantala, sinisikap din ni Zane na alamin kung nagsasabi ng totoo si James, novel drama. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila hindi siya nagsisinungaling. Marami siyang alam, lalo na tungkol kay Thea. Bukod dito, alam niya na ang masasamang enerhiya na ipinalabas ni Thea ay curse magic. May curse magic din ang lalaking ito sa katawan. Kung isasaalang-alang ang lahat ng katotohanan, si James ang magiging ama niya kung magsasabi siya ng totoo. Napatingin si Zane kay James. Medyo mahirap para sa kanya na tanggapin ang isang tao bilang kanyang ama. Ang katotohanan na natagpuan niya ang kanyang ama ay kahanga-hanga, ngunit ito ay nakakabigo na mahina. Hindi niya agad matanggap ang katotohanang nasa harapan niya. Nasaan si Thea ngayon? Nasa loob ba siya ng Malevolent Demon Residence? Tanong ni James. Hindi pa handa si Zane na magtiwala ng buo kay James. At the same time, hindi niya napigil ang magsinungaling nang harapin ang tanong ni James. Matapat siyang sumagot, sa aking mga alaala, wala pang katulad ng Malevolent Demon Residence. Ang aking ina ay nanirahan sa kailaliman ng Great Wilderness ngunit hindi siya nagtanim sa loob ng isang kuweba. Paanong ang isang taong walang kabit ay makakagawa ng kuweba upang pagyamanin? Kumunat ang noo ni James nang marinig ang tanong niya. Kung gayon, ano ang lugar na ito? Umiling si Zane at sinabing, hindi ko rin alam.
Siguro dito talaga nakatira ang nanay ko, pero siguradong hindi niya ako pinapanganak dito. Marahil ay namatay ang aking ina 30,000 taon na ang nakalilipas, at may isang taong sadyang gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan upang pukawin ang ilang gulo. May basehan ang mga haka-haka ni Zane. Napaisip siya saglit at sinabing, nababaliw na raw ang nanay ko, kaya hindi niya masabi kung malapit na siyang mamatay. Hindi rin malamang na mag-alala siya tungkol sa kanyang kakaibang kasanayan sa martial art na nawala sa oras at na siya ay nag-aagawan upang makahanap ng kahalili. Tungkol naman sa sabuatan sa likod ng lahat, wala pang sagot dito si Zane. Gayunpaman, umaasa siyang hindi totoo ang mga tsismis, at maayos pa rin ang kanyang ina. Matapos malaman na may kaugnayan ito sa kanyang ina, gusto niyang mapunta sa ilalim nito kahit na alam niyang maaaring ito ay isang wild goose chase. Tumingin si James kay Zane at nagtanong, ano ang susunod mong planong gawin? Tumingin si Zane kay James at sinabing, regardless of if your stories is true, this place is very dangerous. Wala ka pa sa divine rank, kaya dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Feeling ko may masamang mangyayari. Ano man ito, magagawa kong protektahan ang aking sarili, ngunit ang parehong ay hindi masasabi para sa iyo. Ayokong ma-distract dahil kailangan mo ring protektahan. Bagamat hindi lubos na makumpirma ni Zane ang mga sinabi ni James, hindi niya mapapanood na masaktan siya kapag nasa panganib ito dahil may posibilidad na siya ang kanyang ama. Sa kabila ng pag-aalangan niyang tanggapin ito, hindi may kakailan na malaki ang posibilidad na siya ang kanyang ama. Nasabi agad ni James na kamukha niya si Thea at isang sulyap lang ay anak siya ni Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Dapat kang magpatuloy sa anumang kailangan mong gawin. Ang priority namin ay malaman kung buhay pa si Thea. Pag-uusapan natin ang iba pagkatapos mahanap siya. Bahagyang tumango si Zane. Sige. Pagkatapos niyang magsalita ay nagsimula na siyang umalis. Panunood sa kanyang pag-alis, sumigaw si James, remember to bring Thea to me after you find her. Baka maalis ko ang curse magic sa katawan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2953. Hindi sigurado si James kung bakit nasa katawan na naman ni Thea ang curse magic, pero buti na lang at immune na siya dito. Hanggat mahanap niya si Thea, kaya niyang iwaksi ang sumpa sa loob ng katawan nito. Tumigil sandali si Zane, pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Samantala, nanatili sa pwesto si James. Ang kuweba ay puno ng hindi kilalang mga panganib at ang buong bagay ay malamang na isang bitag. Nakahinga siya ng maluwag na nandito si Zane. Kung ang mga bagay na ito ay natigilan maging si Zane, hindi niya magagawang magtagumpay sa kanyang lakas lamang. Pinili ni James na tumalikod at umalis. Umalis siya sa Malevolent Demon Residence at pansamantalang nagpahinga sa isang bulubundukin sa labas para hintayin si Zane. Samantala, ang dakilang elder ng Southern Academy at iba pang matatanda ay bumalik sa Southern Plains. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa isang bato sa bangin sa likod ng bundok ng Southern Academy. Nakasuot siya ng beige na damit at mukhang mga 40 taong gulang. Gayunpaman, sa kanyang mukha ay isang hindi kanais-nais na puting balbas. Ang dakilang elder ay nagpakita sa bangin at magalang na binati ang lalaki. Punong guro. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi isa sa 5 punong guro ng akademya. Isa rin siya sa 10 powerhouse ng Edolan Realm. Tinawag siyang Southern Reverend. Ang Southern Reverend ay nakaupo sa isang bato, nakatingin sa mga bundok sa di kalayuan. Hindi siya lumingon para harapin ang dakilang elder ng Southern Academy habang mahinahon niyang itinanong, paano nangyari? Sinabi ng dakilang elder, pinamunuan ko ang ilan sa mga elder ng Southern Academy sa kailaliman ng Great Wilderness at pumasok sa Malevolent Demon Residence. Nakilala namin ang Malevolent Demon sa loob. Buhay pa ba siya? Agad na tumayo ang Southern Reverend. Maingat na pinili ng Great Elder ang kanyang susunod na mga salita. Anong mali? Tanong ng Southern Reverend. Nag-isip sandali ang dakilang elder at sinabing, 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Malevolent Demon Residence ay hindi umiiral sa Great Wilderness. Wala siyang cultivation cave noon, kaya saan nanggaling ang lugar na ito?
Pumasok ako sa Malevolent Demon Residence kasama ang mga matatanda at nakasalubong ko ang isang misteryosong taong nakamaskara. Sa paghusga sa kanilang mga galaw at supernatural powers, ang tao ay malamang na ang Malevolent Demon. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ng Southern Reverend. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko inaasahan na buhay pa pala ang Malevolent Demon. 30,000 taon na ang nakalilipas, ang Malevolent Demon ay kumitil ng hindi mabilang na buhay. Para sa kapayapaan at kaligtasan ng Eidolon Realm, kailangan natin siyang patayin. Kahit na siya ay nasa ika-9 na kapigatian ng quasi-emperor rank noon, nagawa pa rin niyang masaktan ang ilang Grand Emperors. Dahil maraming oras na ang lumipas mula noon, tiyak na bumuti rin ng husto ang kanyang lakas. Makipag-ugnayan kaagad sa iba pang 4 na akademya at bisitahin ang Martial Reverend ng Paragon Sect. Sabihin sa kanya na tipunin ang pinakamalakas sa ating mundo para atakihin ang Malevolent Demon sa kailaliman ng Great Wilderness. Dapat nating puksain ang Malevolent Demon minsan at magpakailanman. Naiintindihan mo, punong guro. Mabilis na umalis ang Great Elder matapos makuha ang utos ng punong guro. Bumalik sa katahimikan ang paligid. Ang Southern Reverend ay nakatayo sa gilid ng bangin, tahimik na nakatingin sa malayo. Biglang nawala ang seryoso niyang ekspresyon. Tumaas ang gilid ng labi niya at nag-form ng malisyosong ngiti. Pagkatapos, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang kamay, novel drama. Swoosh! Isang anino ang dumaan sa kanya. Isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na damit at maskara ang bumungad sa kanya at lumuhad sa isang tuhod. Sa kanyang paus na boses, siya ay sumigaw, "Guro!" Malumanay na sinabi ng Southern Reverend, ipakalat ang balita na ang masasamang demonyo ay buhay pa. Sabihin sa mga tao na malapit na niyang maabot ang kanyang wakas at naghahanap ng kahalili. Gusto kong mas maraming tao ang magtungo sa Great Wilderness. Naiintindihan. Tumanggo ang misteryosong lalaking nakaitim, at nawala siya sa hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2954. Ang dakilang elder ng Paragon Sect ay isa ring quasi-emperor. Gayunpaman, siya ay nasa second tribulation ng quasi-emperor rank at ang kanyang lakas ay katulad ni Zane. Hindi lamang siya maaaring ituring na isang powerhouse sa Eidolon Realm, ngunit siya ay itinuturing din bilang isang nangungunang powerhouse sa Boundless Realm. Pagkatapos niyang matanggap ang utos mula sa Southern Reverend, ipinaalam niya sa iba pang 4 na akademya ang tungkol sa Malevolent Demon at inanyayahan ang kanilang mga punong guro na magtipon sa Southern Academy upang talakayin ang bagay na ito. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod sa Paragon Sect. Nang marating ng dakilang elder ng Southern Academy ang Paragon Sect, pumunta sa kanya ang Great Elder ng Paragon Sect, na guro rin ni Zane. Sir Hab Early. Ang dakilang elder ng Paragon Sect ay pinangalan ng Mateo Jackman. Siya ay nasa 8th tribulation ng quasi-emperor rank. Samantala, ang pangalan ng dakilang elder ng Southern Academy ay Niklaus Hab Early. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Paragon Sect, isang matandang lalaki na mga 60 taong gulang ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng konseho. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Mateo, ang dakilang elder ng Paragon Sect, novel drama. Tumingin si Mateo kay Niklaus at nakangiting nagtanong, "May kailangan ka ba sa Paragon Sect?" Mataimtim na sumagot si Niklaus, "Buhay pa ang malabong demonyo." Nagdilim naman ang ekspresyon ni Mateo Aski. Sa panahong ito, maraming chismis ang kumalat tungkol sa Malevolent Demon. Ang balitang ito ay nakarating din sa kanyang mga tainga, at alam niya na ang kanyang alagad, si Zane, ay pumunta sa dakilang ilang. Tanong ni Mateo, napatunayan na ba ang mga chismis na ito? Tumanggo si Niklaus at sinabing, "Naunahan ko na ang ilan sa mga elder ng Southern Academy sa kailaliman ng Great Wilderness. Nakilala namin ang Malevolent Demon sa loob ng kanyang cultivation cave at nakipag-away kami sa kanya. Gayunpaman, nagtamo kami ng mga pinsala mula sa pakikipaglaban dito. Ipinagkatiwala sa akin ng aming punong guro na hilingin sa Martial Reverend ng Paragon Sect na pamunuan ang pag-atake laban sa Malevolent Demon." Sumagot si Mateo, "Nasa seclusion pa rin ang sect leader natin." Mataimtim na sinabi ni Niklaus, "Ang Malevolent Demon ay isang malaking banta. Kung babalik siya, ang Eidolon Realm ay muling magugulo.
Iminumungkahi ng aming punong guro na ang 5 pangunahing akademya ay dapat makiisa sa mga kapangyarihan ng Eidolon Realm at manghuli ng masasamang demonyo sa Great Wilderness. Saglit na nag-isip si Mateo at sinabing, "Maghintay, Sir Haberly. Pupunta ako sa aming sect leader at magtatanong tungkol sa kanyang opinyon sa bagay na iyon." Tumango si Niklaus. Sige, naunawaan naman ni Mateo ang kabigatan ng usapin, kaya hindi siya naglakas loob na tretuhin ito ng basta-basta. Mabilis siyang umalis patungo sa likod na bundok ng Paragon Sect kung saan matatagpuan ang seclusion sanctuary ng sect leader. May isang manor na nakatayo sa bundok, at ito ay nababalot ng katahimikan. Nabasag ang katahimikang ito nang marinig ang papalapit na mga yabag. Pumasok si Mateo sa mansyon. Tumayo siya sa harap ng isang kwarto at tumawag. "Sir, creak." Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Mukhang nasa 30s na ang gwapong lalaki at nakasuot ng plain white robe. Naglakad siya palabas habang nakakross ang mga kamay sa likod. Lumapit si Mateo at nagtanong, "Kumusta ang sugat mo, sir?" Ang Martial Reverend ay same time na nagsabi, "Ang aking mga sugat ay gumaling na, ngunit ang malevolent demon ay talagang nakakatakot. Kahit na lumipas na ang 10,000 taon, hindi ko pa rin inaalis ang natitira niyang lakas sa katawan ko. Maaari ko lang itong pigilan sa ngayon." Mataimtim na sinabi ni Mateo, "Sir, may masamang balita ako." Tumingin ang Martial Reverend kay Mateo. Paliwanag ni Mateo, "Nakatanggap lang ako ng balita na buhay pa ang malevolent demon." Imposible iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2955. Ang Martial Reverend ay hindi makapaniwala. "Nakita ko ang pagkamatay niya ng sarili kong mga mata noon. I was so sure that she died in front of me, so how is it possible na buhay pa siya?" Ang balitang ito ay galing sa pinagkakatiwalaang source. Pinangunahan ng dakilang elder ng Southern Academy ang isang grupo ng mga matatanda sa kailaliman ng Great Wilderness. Nakipag-away pa sila sa malevolent demon pero nasugatan. Ang dakilang elder ng Southern Academy ay personal na dumating upang ihatid ang balita sa amin, novel drama. Inutusan siya ng punong guro ng Southern Academy na bisitahin kami at hilingin sa iyo na tipunin ang mga powerhouse ng mundo upang salakayin ang masasamang demonyo sa Great Wilderness. Nang marinig ito, naging maasim ang ekspresyon ng Martial Reverend. Naranasan niya mismo kung gaano katikot ang malevolent demon. Siya ay isang Grand Emperor na itinuturing na walang kapantay sa Eidolon Realm. Gayunpaman, nagawang saktan siya ng malevolent demon sa kabila ng sabay-sabay na pag-atake ng hindi mabilang na powerhouses 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang Eidolon Realm ay haharap sa isang sakuna kung ang malevolent demon ay tunay na nakaligtas. Agad na tumayo ang Martial Reverend at tinungo ang main hall. Kanina pa naghihintay si Niklaus sa main hall. Maya-maya, may lumapit na 2 figure. Mabilis siyang tumayo at magalang na hinarap sila, Martial Reverend. Ang Martial Reverend ay malumanay na iwinagayway ang kanyang kamay at dumiretso sa pangunahing paksa habang siya ay nagtanong, "Talaga bang buhay pa ba ang malevolent demon?" Tumango si Niklaus at sinabing, "Oo, tiyak na buhay pa siya." Ang aming mga matatanda ay nakaharap sa kanya at nakipag-away pa nga sa kanya. Nang marinig ang kumpirmasyon, umupo ang Martial Reverend. Nagpatuloy sa pagsasalita si Niklaus, "Naihatid na namin ang mensahe, at ang mga powerhouse mula sa iba pang 4 na akademya ay patungo sa Southern Academy habang nagsasalita kami. Hinihintay ka naming sumama sa amin at manguna sa pag-atake laban sa malevolent demon sa kailaliman ng Great Wilderness." Napaisip ang Martial Reverend. Sa labanan 30,000 taon na ang nakalilipas, siya ay nagkaroon ng matinding pinsala. Bagamat gumaling na ang kanyang mga sugat, ang masamang enerhiya ng malevolent demon sa loob ng kanyang katawan ay hindi naalis. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang enerhiya dahil kahit siya ay hindi maalis iyon. Kung ang masasamang enerhiya ay kumalat sa buong Eidolon Realm o sa buong Boundless Realm, ito ay tiyak na isang sakuna. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang Martial Reverend ay tumayo at nagsabi, "Bumalik ka at sabihin sa Southern Reverend na agad akong magpapatawag ng mga powerhouse mula sa Paragon Sect at pupunta sa Southern Academy." Tumayo si Niklaus at ikinulong ang kanyang mga kamay,
at sinabing, sa suporta ng Martial Reverend, sigurado akong mapapabagsak natin ang malevolent demon. Aalis ako at babalik para ipaalam sa aming punong guro ang tungkol sa iyong pakikilahok. Ang dakilang elder ng Southern Academy, si Nicholas, ay hindi nagtagal at mabilis na umalis sa Paragon Sect. Pagkaalis ni Niklaus, inutusan ng Martial Reverend si Mateo, ipasa ang utos na ang lahat ng mga powerhouse na nasa itaas ng ikatlong yugto ng Divine Rank ay dapat na maghanda upang pumunta sa Southern Academy. Naiintindihan. Si Mateo, ang dakilang elder ng Paragon Sect, ay agad na umalis upang isagawa ang utos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2956. Humigit kumulang isang buwan na gumagala si James sa Malevolent Demon Residence. Matyaga siyang naghintay sa isang bundok sa labas. Sa panahong ito, nakita niya ang malaking bilang ng mga cultivator na lumilitaw sa kailaliman ng Great Wilderness at pumapasok sa Malevolent Demon Residence. Gayunpaman, wala pa sa mga pumasok sa Malevolent Demon Residence ang nakalabas pa. Hindi bababa sa 10 milyong cultivator ang nakapasok sa Malevolent Demon Residence sa ngayon. Napatingin si James sa napakalaking bundok sa kanyang harapan. Naisip niya, gaano kalaki ang Malevolent Demon Residence? Paanong walang lalabas na magsasaka na pumasok? Nagtataka ako kung may nangyari ba talaga. Habang nag-pop up sa isip niya ang posibilidad, mabilis niyang itinanggi ito. Napakaraming magsasaka ang pumasok sa loob. Imposibleng may nangyari. Samantala, hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Eidolon Realm ang natipon sa Southern Academy. Ang Southern Academy ay isa sa 5 pangunahing akademya ng Eidolon Realm. Itinuring silang isang pangunahing puwersa, novel drama. Bagamat wala silang mga Grand Emperors, marami silang quasi-emperors at marami na malapit ng maging Grand Emperors. Ang pinuno ng Paragon Sect, ang Martial Reverend, ay tumayo sa harap ng grupo. Siya ay isang Grand Emperor at naging pinuno ng 10 powerhouse ng Eidolon Realm. Madali siyang itinuturing na pinakamalakas sa Eidolon Realm. Sa kanyang lakas, talagang karapat-dapat siyang tawaging pinakamalakas na magsasaka ng Eidolon Realm. Nagtipon ang mga powerhouse sa loob ng conference hall ng Southern Academy. Ang Martial Reverend ay nakatayo sa harap at sa tabi niya ay ang headmaster ng Southern Academy. Nakatayo sa ibaba nila ang ilang matatanda mula sa lahat ng 5 pangunahing akademya. Sa likod nila ay ang iba pang powerhouses mula sa iba pang prestihiyosong pamilya at sekta sa Eidolon Realm. Mahigit 100 tao ang nagtipon sa bulwagan. Ang Martial Reverend ay umupo sa pinakamataas na upuan at tumingin sa mga powerhouse na nasa harapan niya. Mataimtim niyang sinabi, 30,000 taon na ang nakalilipas, kayong lahat ay nagtungo sa kailaliman ng dakilang ilang upang supilan ang masasamang demonyo. Sa kasamaang palad, ang Malevolent Demon ay nakaligtas at kasalukuyang buhay pa. Kung siya ay magutos ng isa pang pag-atake sa ating mga lungsod, tiyak na ito ay isang sakuna para sa Eidolon Realm. Sumingit ang Southern Reverend, at sinabing, tinawag namin ang lahat sa Southern Academy para maghanda ng isang pandarambong sa Great Wilderness para patayin ang Malevolent Demon. Dapat natin siyang alisin bago siya maglunsad ng panibagong pag-atake sa ating mundo. Narinig na ng lahat ng mga powerhouse na nagtipon sa bulwagan ang tungkol sa Malevolent Demon. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang powerhouse, susundan ka namin, Martial Reverend. Kung magbibigay ka ng utos, agad akong magpapadala ng makapangyarihang mga magsasaka mula sa aking sekta upang samahan ka sa pag-atake laban sa malabong demonyo. Ganyan din sa akin. Dapat patayin ang malabong demonyo. Noon, inutusan ng Malevolent Demon ang libu-libong halimaw na salakayin ang ating mga lungsod at naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Hindi na natin hahayaang maganap muli ang ganitong sakuna. Kailangan nating patayin ang malabong demonyo. Buong pusong sumang-ayon ang mga powerhouse na naroroon sa plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2957. 30,000 years ago, ang Martial Reverend ay isa ng Grand Emperor. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan ng Malevolent Demon noon. Pagkabalik niya mula sa labanan, nanatili siyang nag-iisa sa sumunod na 30,000 taon. Dahil kinailangan ng napakaraming powerhouses upang masakop ang Malevolent Demon,
Tiyak na ang isa ay magiging walang talo pagkatapos makuha ang kanyang mana. Pumunta tayo sa Great Wilderness at panoorin kung ano ang mangyayari. Matapos ang hindi mabilang na mga powerhouse na nagtipon sa Southern Academy para sa talakayan, maraming cultivator ng Edolan Realm ang umalis sa Great Wilderness. Nais nilang panoorin ang laban sa Malevolent Demon at subukang makuha ang kanyang mana. Bagamat halos hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makuha ang mana, gusto nilang kumapit sa paniniwala na kahit papaano ay swertehin sila. Samantala, hindi alam ni James ang mga pangyayari sa labas ng Great Wilderness. Wala siyang ideya na hindi mabilang na mga powerhouse ng Edolan Realm ang patungo sa kailaliman ng Great Wilderness. Naghihintay si James sa labas ng novel drama ng Malevolent Demon. Paninirahan sa loob ng 1 buwan. Napansin niya na hindi lumabas ang mga taong pumasok sa kuweba, at may masamang premonition tungkol dito. May nangyari kaya talaga. Tumayo si James sa tuktok ng bundok at tumingin sa mga magsasaka na patuloy na patungo sa Malevolent Demon residence. Ang kanyang puso ay lalong hindi mapalagay, at isang malungkot na tingin ang nakaplaster sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa Malevolent Demon residence. Bakit may mga taong pumapasok, ngunit walang lumabas? Sa huli, naramdaman niyang kailangan niyang suriin ang sitwasyon. Ang Malevolent Demon residence ay matatagpuan sa ilalim ng isang napakalaking bundok, na walang katapusang tumataas sa kalangitan. Pumasok si James sa Malevolent Demon residence. Pagkatapos maglakbay sa kuweba, sinubukan niyang gamitin ang kanyang divine sense para makita ang paligid. Gayunpaman, ang kuweba ay napapaligiran ng malalakas na porma sayon, at imposible para sa kanya na maunawaan ang kanyang paligid. Walang pagpipilian si James kundi ang random na pumili ng isang daanan at mabilis na dumaan dito. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumulong si James, may nakasalubong na porma sayon na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Sa kabutihang palad, maaari siyang humingi ng tulong kay Nova sa loob ng Celestial Abode. Sa tulong ni Nova, madali siyang dumaan sa porma sayon at nagpatuloy sa pagsulong. Nagpatuloy si James sa pagtawid sa kuweba. 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Habang naglalakbay sa kuweba, nakatagpo si James ng maraming magsasaka. Ang ilan sa kanila ay nakulong sa labas ng mga porma sayon at sinusubukang dumaan sa kanila. May iilan ding nakaupo sa lupa. Nagpapahinga habang sinubukan nilang maghanap ng mga paraan upang mas makapasok sa kuweba para makuha ang mana ng Malevolent Demon. Sa kabutihang palad para kay James, madali siyang nakalakbay ng mas malalim sa kuweba sa tulong ni Nova. Pagkaraan ng 1 buwan, sa wakas ay narating niya ang pinakamalalim na bahagi ng Malevolent Demon residence. Ang pinakamalalim na rehiyon ng kuweba ay isang bukas na lugar. Pagdating ni James, marami na ang nauna sa kanya. Kasama rin si Zane sa mga naunang dumating. Nang makitang muling lumitaw si James sa loob ng Malevolent Demon residence, napaawang ang labi ni Zane. Gusto niyang lumapit at tanungin si James kung bakit siya bumalik. Gayunpaman, marami pang ibang tao ang nasa lugar, at ayaw niyang ipagsapalaran ang paglantad ng kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, magdudulot din ito ng matinding kaguluhan kung may lumabas na balita na kinausap niya si James. Siya ay isang kababalaghan ng Edolan Realm, at si James ay isang cultivator lamang sa ika-10 stage ng Sage rank. Pagkatapos lumitaw ni James, inis kanya ang paligid at natagpuan ang hindi bababa sa 100,000 katao sa lugar. Lahat sila ay mga powerhouse, at ang pinakamahina ay umabot sa divine rank. Natuklasan ni James ang pader na bato sa unahan na inukitan ng magulong pattern na 1,000 metro ang taas. Ang ilan sa mga magsasaka ay pinag-aaralan ang mga pattern sa dingding. Dahan-daang naglakad si James. Maya-maya ay mahinahong nilapitan niya si Zane habang kunwaring nagmamasid sa mga pattern. Sinulyapan niya si Zane, na nasa malapit. Binalik ni Zane ang tingin ni James na nakakunot ang noo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2958. Bumalik si James sa kuweba dahil natakot siya na may nangyari kay Zane sa Malevolent Demon residence. Nang makitang ligtas at maayos si Zane, napanatag ang kanyang puso. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga nakapasok sa Malevolent Demon residence ay maayos. Lahat sila ay may kakayahang umalis ngunit ayaw nilang umalis.
Lahat sila ay gustong pumunta ng mas malalim sa yungib at makuha ang mana ng malevolent demon. Matapos makumpirma ni James ang kagalingan ni Zane, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa mga pattern sa pader na bato. Ang mga pattern ay magulo at guluhin, at may nawawalang piraso sa gitna nito. Ang batong pader sa harap nila ay maliwanag na isang uri ng palaisipan. Bumulong si James, kailangan ba nating ayusin ang mga pattern na dadaanan? Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Zane at nagtanong, ano sa palagay mo? May naaalala ba ito sa iyo? Maraming tao ang nakatayo sa tabi ni Zane, kasama sina Yikren at Jules na nakalaban ni Zane kanina. Ang mga nasa malapit sa Zane ay pawang mga makapangyarihang tao. Pagkalapit ni James sa kanya, lumapit si Yikren at tumayo sa harap ni Zane. Tinuro niya si James at sumigaw ng, "Get lost." Tumingin si James kay Yikren na nakakunot ang noo at mahinahong sinabi, "Pag-aari mo ba ang lugar na ito? Anong karapatan mong utusan ako? Mas malakas ako sa'yo." Naikuyom ni Yikren ang kanyang kamao at naghanda sa paghampas kay James. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Mabilis siyang pinigilan ni Zane. Lumingon si Yikren at ngumiti sa kanya. "Zane, ang isang basurang tulad niya ay iniisip na karapat-dapat siyang lapitan ka." Malamig na tinignan siya ni Zane. "It's none of your business. You don't have to interfere in my affairs." Huminga ng malalim si James. Alam niya na si Zane ay isa sa mga pinakadakilang kahanga-hanga sa edad na ito, at maraming tao ang nagbabantay sa kanya. Ayaw niyang magkagulo si Zane, dahil nakatago pa rin ang pagkakakilanlan niya bilang ama nito. Tumigil si James sa paglapit kay Zane. Sa halip, tumingin siya sa paligid at nagtanong, "Novel drama. May nakikita ba kayong kakaiba? Anong uri ng pattern ito?" Sa kasamaang palad, si James ay may napakababang cultivation rank, at walang gustong makipag-usap sa isang mahinang katulad niya. Ilang beses nang nagtanong si James pero walang sumasagot. Ninisyan siya ni Jules. Hinamak din siya ni Yikren. Ang lugar na ito ay ang pinakamalalim na bahagi ng Malevolent Demon Residence. Ang Malevolent Demon ay isa sa mga pinakakakilakilabot na powerhouse sa mundo. Ang iniwan niya dito ay tiyak na hindi ka panipaniwala. Tao ka lang sa Sage rank. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pumunta rito? Hindi pinansin ni James ang mga maaanghang na pang-iinsulto ni Yikren at nakipag-ugnayan kay Nova sa loob ng Celestial Abode. "Nova, ano ito?" Nakatayo si Nova sa City Lord's Mansion sa loob ng Celestial Abode. Naramdaman niya ang paligid ng kanyang amo at pinagmasdan niya ang mga pattern sa pader na bato. Biglang naging solemn na ang mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit maaaring mayroong isang tao." Nang marinig ito ni James ay natigilan siya. Tinanong niya, "Sino?" Mabagal na sumagot si Nova, "Emperor Jabari." Natigilan si James sa sagot niya. Hindi ba namatay si Emperor Jabari sa Primordial Age? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2950. Haha. Tumawa si Nova at sinabing, ang isang Grand Emperor na nakamit na kasing dami ni Emperor Jabari ay hindi papatayin ng ganoon kadali. Hindi madali para sa kanya na mamatay ng lubusan. Kahit na ang Heavenly Path ay hindi maaaring ganap na itapon si Emperor Jabari. "Teka, buhay pa ba si Emperor Jabari?" Tanong ni James. Si James ay nakatayong hindi gumagalaw sa pwesto habang ang kanyang primordial spirit ay pumasok sa Celestial Abode. Ang kanyang primordial spirit ay nagkatawang tao sa kanyang hitsura habang siya ay nakatayo sa harap ni Nova. Novel drama. Tinanong ni James, "Ang ibig mo bang sabihin ay buhay pa si Emperor Jabari?" Nag-isip sandali si Nova at sumagot, "Patay na siya." "Patay na siya. Pero sinabi mo lang." Natarante si James sa usapan. Ipinaliwanag ni Nova, si Emperor Jabari ay talagang patay na. Ang kanyang katawan ay nawasak noong Primordial Age, at ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan. Dahil dito, nawala siya sa mundong ito. Kaunti lang ang alam ni James tungkol kay Emperor Jabari. Ang alam lang niya ay si Emperor Jabari ay isang figure mula sa Primordial Age. Bago salakayin ng mga demonyo ang universo, siya ay isang sikat na powerhouse na umabot sa Grand Emperor rank. Tanong ni James, "Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol kay Emperor Jabari?" Dahan-daang tumango si Nova.
Dahan daw ang kinakayo ni Nova ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, si Emperor Jabari ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya, hindi lamang siya ay hindi marunong magtanim, ngunit siya rin ay may mahinang katawan mula pa noong siya ay bata. Gayunpaman, si Emperor Jabari ay nagkaroon ng isang maswerteng engkwentro. Nakilala niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang taong ito ay naging kanyang tagapagtanggol, kanyang guro, at mahal sa kanyang buhay. Naintriga, tinanong ni James, sino ang taong ito? Sumagot si Nova, hindi ko siya kilala, ngunit narinig ko mula kay Emperor Jabari na ang kanyang pangalan ay Yukiya Dernali. Ginabayan ni Yukiya si Emperor Jabari sa kanyang cultivation path at tinuruan siya ng mga diskarteng hindi magagapi. Sa kabila ng pagiging ordinaryong tao, pinahintulutan nito si Emperor Jabari na umangat sa lahat at maging isang walang katulad na powerhouse. Gayunpaman, pinatnubayan lamang ni Yukiya si Emperor Jabari ng palihim. Pagkatapos niyang maging Grand Emperor, nawala siya. Sinubukan niyang hanapin siya, naglalakbay sa buong universo, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tanong ni James, kung gayon paano siya namatay? Namatay ba siya sa labanan noong Primordial Age? Umiling si Nova at sinabing, hindi. Si Emperor Jabari ay ipinanganak sa unang bahagi ng Primordial Age. Natapos ang kanyang buhay bago ang labanan noong Primordial Age. Nakatadhana ang kamatayan ni Emperador Jabari. Destined. Anong kapalaran mayroon siya? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Nova, ang kanyang kapalaran ay maging isang ancestral god. Habang nagsasalita ay naging solemn na ang ekspresyon ni Nova. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya. Pagkatapos ng Primeval Age, imposibleng maging ancestral god ang sinuman. Mula noong sinaunang panahon, maraming tao ang lumalapit ngunit walang nagtagumpay. Namatay ang mga nagtangkang gawing ancestral god ang kanilang sarili. Gayon din si Emperor Jabari. Noon, naglakbay siya sa buong universo at bumisita sa iba't ibang mundo. Nakipagsapalaran siya sa iba't ibang pambihira at mapanganib na mga lugar at sa huli ay lumikha ng sarili niyang walang kapantay na supernatural power. Nasa 9th heaven na siya ng Grand Emperor rank at isang hakbang na lang mula sa pagiging ancestral god. Pagkatapos ni Emperor Jabari na gumawa ng maingat na paghahanda, handa siyang pumasok sa ranggo na umiiral lamang sa Primeval Age. Gayunpaman, siya ay pinarusahan ng kapalaran. Ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak, at ang kanyang kaluluwa ay naalis. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Hindi niya inasahan na si Emperor Jabari ay napakalakas na siya ay nasa tuktok ng pagiging isang ancestral god. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin sa iyong pahayag ngayon? Buhay pa ba siya o hindi? Sabi ni Nova, theoretically, patay na siya. Gayunpaman, tila alam na ni Emperor Jabari ang kanyang kapalaran noon pa man. Kaya naman, pinandi niya ang celestial abode ng maaga at pinagsama ang isang bahagi ng kanyang primordial spirit sa loob ng lugar na ito. Bagaman nawala ang kanyang katawan, at wala na ang kanyang kaluluwa, hindi talaga siya patay hanggat nabubuhay pa ang celestial abode. Napalingon si James sa paligid dahil sa gulat at nagtanong, di ang ibig mo bang sabihin ay si Emperor Jabari ay nasa loob pa rin ng celestial abode? Tumanggaw si Nova. Tunay nga, ginagamit ni Emperor Jabari ang celestial abode para reformahin ang kanyang kaluluwa at primordial spirit. Sinusubukan niyang sumalungat sa makalangit na landas at buhayin ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Siya ay palaging naghihintay ng pagkakataon na gawin ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2960. Hindi inaasahan ni James na ang natitirang kaluluwa ni Emperor Jabari ay magsasama sa Celestial Abode. Matagal na niyang taglay ang Celestial Abode ngunit hindi niya alam ang katotohanan ito. Sinabi ni Nova, ako lang sa universo ang nakakaalam nito. Maging si Sophie, na nanirahan sa Celestial Abode sa mahabang panahon, ay walang ideya na ang kaluluwa ni Emperor Jabari ay sumanib sa Celestial Abode. Napaisip si James. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, kumusta na ngayon si Emperador Jabari? Sumagot si Nova, paano ko ito ilalagay? Si Emperor Jabari ay patay na, ngunit isang maliit na bahagi ng kanyang kaluluwa ang nananatili sa Celestial Abode. Hanggat nabubuhay pa ang ilang bahagi ng kanyang kaluluwa, maaga o huli ay bubuhayin siyang muli.
Nabawi na ni Emperor Jabari ang ilang kapangyarihan sa simula. Gayunpaman, nakipag-ugnayan si Sophie sa mga paghihigpit ng Heavenly Path habang sinusubukan kang tulungan, at ang nalalabi ng kaluluwa ni Emperor Jabari ay lumilitaw upang ilihis ang nakamamatay na suntok ng Heavenly Path. Nagulat si James sa impormasyon. Hindi niya inaasahan na aatakehin si Sophie ng landas sa langit dahil sa pagtulong sa kanya. Namatay sana si Sophie kung hindi dahil sa mga labi ng kaluluwa ni Emperor Jabari. Halika, isasama kita para makita siya. Pagkatapos magsalita, nagsimula ng manguna si Nova. Sinundan siya ni James at naglakad sila ng malalim papasok ng lungsod. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isa pang bakuran. Hindi pa nakakapunta si James sa lugar na ito. Bagamat siya ang may-ari ng Celestial Abode, ang kanyang lakas ay palaging hindi sapat upang makapasok sa mga lugar na ito. Isang nag-iisang mansyon ang nasa bakuran, napapaligiran ng kagubatan ng kawayan. Maya-maya, nakarating na sila sa pintuan ng mansyon. Nagtataka namang pumasok si James sa looban. Puno ng mga nalaglag na dahon ang lugar, at halatang matagal na itong huling naglinis. Tahimik na nakatayo ang isang estatwa sa looban. Ang rebulto ay hinukit sa imahe ng isang gwapong lalaki sa edad na 30. Ang mga mata ng estatwa ay tumingin sa malayo, at ang kanyang mukha ay puno ng paghamak sa mundo. Lumapit si James sa rebulto at bamulong, ito ba ang estatwa ni Emperor Jabari? Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang mga mata ng rebulto. Ilang sandali pa, dahan daw ang nag-transform ang rebultong bato bilang isang binata na nakasuot ng puting damit. Nang makita ito, magalang siyang binati ni Nova. Emperor Jabari. Alam na ang lalaking nasa harap niya ay si Emperor Jabari, hindi nang ahas si James na magpakita ng anumang kawalang galang. Agad din niyang binati ang lalaki. Emperor Jabari. Mula nang makuha niya ang Celestial Abode ni Emperor Jabari, lubos siyang nakinabang dito at nakatulong ito sa kanya sa maraming mahihirap na sitwasyon. Dahil dito, lubos na nagpapasalamat si James kay Emperor Jabari. Iniunat ni Emperor Jabari ang kanyang katawan, pagkatapos ay bumaling kay James. Siya ay ngumiti ng kasiya siya at sinabi, ang iyong paglaki ay medyo mabagal, ngunit mayroon kang isang matatag na pundasyon. At saka, mayroon kang maraming mga kayamanan. Sa paglipas ng panahon, tiyak na maaabot mo ang mahusay na taas. Mapagpakumbaba na sinagot siya ni James, niloloko mo ako, Emperor Jabari. Sumulyap sa emperador, si James ay nagtataka kung bakit wala siyang maramdamang anumang enerhiya mula sa kanya. Noon, si Emperor Jabari ay parang isang ordinaryong tao. Sigurado akong naipaalam na ni Nova sa iyo ang tungkol sa sitwasyon ko. Sa ngayon, isa na lang akong soul fragment. Nabawi ko na at naayos ko na ang kaluluwa ko sa paglipas ng panahon, pero nasugatan ulit ako ng malubha pagkatapos protektahan si Sophie noong huling pagkakataon. Gayunpaman, gumaling na ang kaluluwa ko dahil sa ilang sandali pa akong nakapagpagaling. Tumango si James. Nakikita ko, novel drama. Bigla niyang naalala ang layunin ng kanyang pagbisita at nagtanong, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas? Bahagyang tumango si Emperor Jabari at sinabing, kakagising ko lang, pero parang alam ko na kung ano ang gusto mong itanong sa akin. Gusto mong malaman ang tungkol sa mga pattern sa pader na bato, tama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2961. Talaga, tumango si James. Dapat bumalik ka muna sa labas, sabi ni Jabari. Si James ay hindi gumugol ng isa pang segundo sa loob ng Celestial Abode, at ang kanyang primordial spirit ay mabilis na bumalik sa kanyang pisikal na katawan, novel drama. Sa sandaling iyon, napagmasdan ni Jabari ang mga pattern na inukit sa batong pader ng Celestial Abode. Noong nakaraan, naglakbay siya sa universo at na-explore ang maraming mapanganib na lugar. Sa makatuwid, marami siyang kaalaman tungkol sa panahon ng primeval at sa sinaunang panahon ng hukuman sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ang pader na bato, sa wakas ay natukoy ni Jabari ang ilang mga pahiwatig. James, ito ang pattern ng Sacred Blossom. Sagradong pamumulaklak. Nagulat si James. Narinig na niya noon ang Sacred Blossoms. Sila ay mga mahiwagang pag-iral na tumagal ng isang panahon, mas tiyak, 4.9 bilyong taon, upang mamulaklak at matuyo. Paliwanag ni Jabari,
Ito ay isang imahe ng isang sacred blossom, ngunit ito ay pinaghalo-halo. Ito ay isang porma sayon at kailangan mong muling ayusin ito upang mabuo ang kompletong imahe upang ma-deactivate ang porma sayon. Sa kasamaang palad, kakaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa sacred blossoms. Kahit na ang mga nakakaalam ay hindi magagawang pagsamasamahin ang puzzle na ito. Ang bawat talulot sa sacred blossom ay kumakatawan sa isang cultivation path. Isa lamang naganap na nakakaunawa sa lahat ng mga cultivation path sa Sacred Blossom ang makakapagdugtong ng puzzle na ito. Nagulat ako na may isang tao sa Boundless Realm na nakakaintindi ng Sacred Blossoms para mag-set up ng ganoong formation. Ang powerhouse na ito ay dapat na isang Grand Emperor na nakamit ang maraming magagandang bagay. Nagulat si James sa sinabi niya. Dahil ito ang kuweba ni Thea, logically speaking, tiyak na siya ang nagtayo nito. Gayunpaman, nalaman din niya na dumating si Thea sa Edolan Realm ng 10,000 taon na mas maaga kaysa sa kanya. Ang cultivation rank ni Thea ay mabilis na umunlad sa panahong ito, ngunit siya ay nasa ika-9 na kapigatian ng quasi-emperor rank. Siya kaya ay naging isang mahusay na Grand Emperor. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isinantabi ni James ang mga masalimuot na tanong na ito. Lumingon siya sa Emperador Jabari. Nagagawa mo bang lutisin ang puzzle at i-deactivate ang formation? Sumagot si Jabari, syempre. Huminga ng malalim si James. Pinagmasdan niya ang mga tao at napansing wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng mga pattern na nakaukit sa pader na bato sa kabila ng pagmamasid nito sa mahabang panahon. Kahit na ang mga powerhouse tulad ng Zane, Yikren, at Jules ay hindi matukoy na ang mga pattern ay bumubuo ng isang sagradong pamumulaklak. Biglang ibinuka ni James ang kanyang bibig at malakas na sinabi, ang palaisipan ay nauugnay sa isang sagradong pamumulaklak. Nang magsalita siya, tumahimik ang lahat. Napatingin ang lahat kay James. Sinimulan agad siya ni Yikren na insultuhan. Isang sacred blossom. Wala ka pa sa divine rank. Paano mo malalaman kung ano ang sacred blossom? Mas mabuting manahimik ka na lang kung wala kang alam. Pinandilatan ni Zane si Yikren at sinabing, paano mo nalaman na wala siyang alam? Zane, ako. Gustong ipaliwanag ni Yikren ang kanyang sarili, ngunit hindi siya binigyan ni Zane ng pagkakataon. Lumapit si Zane kay James at nagtanong, sabi mo ba ang susi ng puzzle na ito ay isang sacred blossom? Tumango si James. Oo. Sa pagkakataong iyon, lahat ng naruroon ay matamang nakatingin kay James. Na-curious sila na marinig kung ano ang sasabihin ng isang mahinang tao na hindi pa man lang umabot sa sage rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2962. Karamihan sa kanila ay nagbahagi ng mga katulad na opinyon tungkol kay James. Si James ay isang cultivator lamang sa ika-10 yugto ng sage rank. Ano ang malalaman niya tungkol sa sacred blossoms? Kahit na alam niya ang tungkol sa mga ito, malamang na mula sa pagbabasa ng mga talaan ng mga ito sa mga sinaunang aklat. Paano makikilala ng isang magsasaka na may mababang ranggo na ang mga pattern sa bato ay bumubuo ng isang sagradong pamumulaklak? Higit pa rito, napakaraming powerhouses ang naruroon, ngunit wala sa kanila ang nakaisip nito. A sacred blossom. Pinakamabuting manahimik kung wala kang naiintindihan. Alam mo ba kung ano ang sacred blossoms? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas sa karamihan. Siya ay may hitsura ng tao ngunit may isang pares ng itim na pakpak sa kanyang likod. Bahagyang matangos ang kanyang ilong na medyo hindi pangkaraniwan. Matagal nang pinagmamasdan ng lalaking mukhang ibon si Zane ngunit hindi siya nakahanap ng pagkakataong makapagsalita. Sinamantala niya ang pagkakataon at lumapit sa kanya. With the dim honor of a gentleman, he introduced himself. Hello, Zane. I'm the young master of the Black Eagles. My family happens have an ancient book that have records of sacred blossoms. Kung interesado ka, I can explain it to you in detail. Kumunat ang noo ni Zane sa displeasure. Gusto man niyang tumanggi ay nanatili siyang tahimik at pasimpleng tumingin sa lalaki. Dahil hindi siya tinanggihan ni Zane, tuwang-tuwang nagpaliwanag ang lalaki. Ang sacred blossoms ay napaka-mythical na bulaklak at umiral na mula pa noong simula ng universo. Ipinagpalagay na ang hindi mabilang na mga landas ng paglilinang ay mabubutas kapag ang mga sacred blossom ay ganap na namumulaklak.
Ang mga talulot ng Sacred Blossoms ay kumakatawan sa isang landas ng paglilinang. Mula sa aking pag-unawa, may kakaibang talulot sa gitna ng isang sagradong pamumulaklak na kumakatawan sa karma. Bukod sa center petal, may 5 petals pa. Ang bawat 5 talulot ay kumakatawan sa iba pang 5 landas sa paglilinang oras, kalawakan, buhay, kamatayan, at reinkarnasyon. Ang susunod na layer ay kumakatawan sa iba pang mga espesyal na landas ng paglilinang tulad ng yin at yang, hangin, ulan, kulog, kidlat, at iba pa. Ang pinakalabas na mga talulot ay kumakatawan sa natitirang mga landas ng paglilinang sa universo. Ang pagsaksi sa sandaling namumulaklak ang Sacred Blossoms ay isang perpektong pagkakataon upang maunawaan ang iba't ibang mga landas sa paglilinang. Gayunpaman, bihirang makahanap ng mga lugar kung saan namumulaklak ang Sacred Blossoms. Sa buong kasaysayan ng Boundless Realm, isang beses lang nakita ang Sacred Blossoms. Bukod dito, ang haba ng buhay ng Sacred Blossom ay 4 bilyon at 900 milyong taon na kilala rin bilang isang panahon o isang siklo ng reincarnation, novel drama. Walang humpay na gumalaw ang mukhang ibon. Siya ay napakahusay magsalita at nakakuha ng pag-aproba ng maraming iba pang mga powerhouse. Karamihan sa kanila ay nakarinig din ng mga alamat tungkol sa Sacred Blossoms, ngunit walang makapagpaliwanag nito ng kasing detalye ng lalaking mukhang ibon. Tumingin ang lalaki kay James na may nakakalokong ngiti. Pagkatapos, sinabi niya, "Ano ang alam mo tungkol sa Sacred Blossoms?" Walang masyadong alam si James tungkol sa Sacred Blossoms, at ang alam lang niya ay ang mga bagay na ipinaliwanag ni Emperor Jabari ilang sandali lang ang nakalipas. Itinuro niya ang pader na bato sa unahan at sinabing, "Wala akong gaanong alam tungkol sa kanila. Nalaman ko lang na ang porma sayon na ito ay isang palaisipan na may kaugnayan sa isang sagradong pamumulaklak." Lumingon si James kay Zane at nagpatuloy sa pagsasalita, "Upang masira ang porma sayon, kailangan nating muling ayusin ang puzzle sa isang sagradong pamumulaklak. Tanging ang mga powerhouse na tunay na nakakaunawa sa iba't ibang cultivation path ang makakakumpleto ng puzzle." Tumingin si Zane kay James at nagtanong, "Sigurado ka?" Tumango si James at sinabing, "Ma'am. Sigurado akong ang mga pattern ay bubuo ng kumpletong larawan ng isang Sacred Blossom." Nang marinig ito, sinimulan ni Zane na obserbahan ang mga pattern sa harap niya. Matapos matitigan ito ng matagal, wala siyang maisip, lalo pa kung paano muling ayusin ang mga ito. Tumingin siya sa iba pang mga powerhouse at nagtanong, "May nakakaintindi ba sa Sacred Blossom Puzzle Formations?" Maraming powerhouse ang umiling bilang tugon. Agad na humakbang si Yikren at sinabing, "Naniniwala ka ba talaga sa brat na ito, Zane? Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Isang Sacred Blossom Puzzle Formation. Ni hindi pa siya nakakita ng Sacred Blossom dati, kaya paano niya malalaman na Sacred Blossom Puzzle Formation iyon?" Tama iyan. Siguro kalokohan ang sinasabi niya. I agree. Malamang naghahanap lang siya ng opportunity para mapalapit kay Zane. Maraming powerhouses ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2963. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumakad mula sa malayo. Lahat ng naruroon ay nagulat sa kanilang hitsura at natigilan at tiningnan ang paparating na grupo ng may paggalang. May mahinang bamulong, ito ang Martial Reverend. Napatingin si James sa malayo. Mabilis na lumapit ang grupo at mabilis na nakarating sa pader na bato. Humakbang si Zane, tumingin sa lalaking nangunguna, at magalang na binati. Leader ng sekta. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi ang Martial Reverend. Pumunta siya sa Malevolent Demon Residence sa kailaliman ng Great Wilderness at nagdala ng ilang powerhouses. Sa daan, hindi siya nakatagpo ng anumang mga halimaw o naramdaman ang anumang mga bakas ng mapanghamak na demonyo. Kaya, sumulong siya sa pinakamalalim na bahagi ng Malevolent Demon Residence nang walang pagdadalawang isip. Bahagyang tumango ang Martial Reverend at nagsimulang pagmasdan ang pader na bato sa kanyang harapan. Nang makita niyang sinisiyasat niya ang pader na bato, ang lahat ay nanatiling tahimik at humihingal na naghihintay para sa kanyang opinyon. Lumipas ang isang araw at isa pang araw din. Sa kalaunan, 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Huminga ng malalim ang Martial Reverend at sinabi,
Tama siya. Isa itong palaisipan na may kaugnayan sa Sacred Blossom. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang pahayag ng Martial Reverend, novel drama. Lahat sila ay napalingon kay James na nagtataka. Kahit na ang isang kilalang veterano tulad ng Martial Reverend ay tumagal ng 3 araw upang kumpirmahin na ito ay isang Sacred Blossom puzzle. Sa kabilang banda, naisip ito ni James matapos itong panandaliang pagmasdan. Si James kaya ay talagang isang powerhouse na may lakas na higit na nakahihigit sa Martial Reverend at sadyang piniling itago ang sarili. Napatingin ang lahat kay James na hindi makapaniwala. Tumingin din ang Martial Reverend kay James at nagtanong, "Bata, paano mo nalaman na ito ay isang Sacred Blossom puzzle?" Hindi nakilala ni James ang Martial Reverend ngunit naramdaman niya na mayroon siyang malaking impluwensya. Mula sa magalang na kilos at pagbati ni Zane, nalaman ni James na ang taong nasa harap niya ang pinakamalakas na powerhouse sa Edolan Realm at leader ng Paragon Sect. Sa kabila ng presensya ng isang Grand Emperor, hindi natakot si James. Mahinahong sagot niya, "I have my ways, of course. I'm sure malulutas mo ang formation na ito dahil ikaw ang leader ng Paragon Sect." Nakapagtataka, ang Marital Reverend ay umiling ng may pag-aalinlangan at sinabing, "Bagaman masasabi kong ito ay isang Sacred Blossom puzzle formation, ang paglutas nito ay lampas sa aking kakayahan. Upang malutas ang palaisipang ito, kailangan ng isa man. Maunawaan ang lahat ng iba't ibang mga landas ng paglilinang sa universo. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang naiintindihan ko sa mga landas ng paglilinang ng karma, oras, kalawakan, buhay, kamatayan, at reinkarnasyon. Wala akong sapat na kaalaman para lutasin ang palaisipang ito. Kung pipilitin kong masira ang pormasayon na ito, tiyak na makakaranas ako ng mga epekto. Ang pinakamagandang senaryo ay ang pagkawala ng aking cultivation." Ay nako, nang marinig ang mga salita ng Martial Reverend, ang lahat ng powerhouses ay napanganga sa takot. Nakahinga sila ng maluwag na hindi sila kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, sila ay mapapahamak sa kanilang sarili. Ang lahat ng mga ito ay nagkaroon ng napakabilis na pag-unawa sa Sacred Blossom Puzzle Formation. Ang mga pormasyong ito ay hindi dapat isaalang-alang. Kaya't, kahit na ang isang powerhouse tulad ng Martial Reverend ay hindi ito malulutas. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Emperor Jabari sa Celestial Abode at sinabing, "Bagaman isa itong Sacred Blossom Puzzle Formation, hindi ito kumpleto. Ang karma at 5 cultivation paths ng Sacred Blossom ay pansamantala. Masasabi ko na ang taong nagtayo ng formation na ito ay hindi pa sanay sa mga cultivation path na ito." Tinanong ni James, "Emperor Jabari, maaari mo bang lutasin ang pagbuo?" "Siyempre, ang lakas ko noong nasa prime ako ay ibang-iba na sa akin ngayon dahil isa lang akong soul fragment. Gayunpaman, ang mga ordinaryong Grand Emperors ay malayo sa akin." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2964. Si Emperador Jabari ay lubos na nagtitiwala. Bagamat siya ay kasalukuyang umiral bilang isang fragment ng kanyang orihinal na kaluluwa, hindi pa rin niya itinuturing na banta ang Grand Emperors. Nakahinga si James nang marinig ang sinabi ni Emperor Jabari. Nagtanong siya, "Maaari mo ba akong turuan kung paano lutasin ang pagbuo? Ang lugar na ito ay may kinalaman sa aking asawa, at sinusubukan kong lampasan ang batong pader na ito upang mahanap siya." "Oo naman." Nakahinga ng maluwag si James. Tiningnan niya ang grupo ng mga powerhouse na pinamumunuan ng Martial Reverend at sinabing, "I can decipher it." Agad na tumahimik ang paligid nang marinig ang kanyang sinabi. Napatingin ang lahat kay James, novel drama. Inakala ni Yikren na mali ang kanyang narinig at hindi makapaniwalang lumapit kay James. Tanong niya, "Anong sinabi mo?" "Sabi mo naiintindihan mo yung formation." Mabagal na tumango si James bilang tugon. "Ha?" Ngumisi si Yikren. "Sino ka sa palagay mo? Kahit ang Martial Reverend ay hindi kayang masira ang pormasayon na ito, ngunit sa tingin mo kaya mo?" Inis na sinulyapan ni James si Yikren. Hindi niya kailanman sinaway si Yikren, ngunit ang lahat ng ginawa ng huli ay walang awa na insulto siya at hamarang sa kanyang paraan. Kalmadong tanong ni James, "Ano ang mangyayari kung matagumpay kung naintindihan ito?" Sumagot si Yikren sa isang mapanuksong tono, "Kung magtagumpay ka,
pupugutan ko ang aking sarili para sa iyo. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay, na nagsasabing, hindi na iyon kailangan. Kung magtagumpay ako, kailangan mong layuan siya. Tinuro ni James si Zane. Bahagyang natigilan si Yikren sa kanyang kahilingan. Muli siyang humagalpak ng tawa, sa tingin mo ba ay magtatagumpay ka? Sinusubukan mo lang bang magpakitang gilas sa harap ni Zane? Sa sandaling lumabas ang kanyang mga pang-iinsulto sa kanyang bibig, maraming tao sa karamihan ang tumawa kasama siya. Para sa kanila, si James ay mukhang sobrang puno ng sarili. Kahit na ang isang powerhouse tulad ng Marshall Reverend ay hindi nagawang basagin ang porma sayon. Si James ay nasa ikasampung yugto ng Sage Rank, at sino man sa kanila ay maaaring pumatay sa kanya sa isang pitik ng daliri. Paano maiintindihan ng isang mahinang tao na tulad niya ang pagbuo? Hindi pinansin ni James ang pang-aasar ng lahat. Tumingin siya kay Yikren at malamig na nagtanong, ano ang mali? Masyado ka bang natatakot na pumayag sa kondisyon? Siyempre hindi, ngumisi si Yikren. Kung magtagumpay ka sa pagsira sa porma sayon, hindi na ako muling lalapit kay Zane. Tapos, dagdag pa niya. Gayunpaman, sigurado akong mabibigo ka. Hindi pinansin ni James si Yikren at naglakad patungo sa pader na bato. Tumayo siya sa harap ng pader na bato at itinaas ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mga pattern. Napakagulo ng mga pattern, at kahit isang powerhouse ay mahihirapang tukuyin ito bilang isang Sacred Blossom Puzzle Formation. Pagkatapos iangat ni James ang kanyang ulo, humingi siya ng tulong kay Emperador Jabari, ano ang susunod kong gagawin? Natahimik ang lahat nang makita nilang naglalakad si James papunta sa pader na bato. Maging si Yikren ay tumingin sa kaguluhang tagpo at naisip, maranong ba talaga itong intindihin ng batang ito? Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang iniisip. Impossible. Hindi niya siguro alam kung paano ito aayusin. Maging ang Marshall Reverend ay natarante sa pagkakaporma. Paano magkakaroon ng lakas ang brat na ito para sirain ito? Naintriga. Napatitig din ang Marshall Revered kay James. Sa kabila ng kanyang mababang ranggo sa paglilinang, agad niyang natukoy na ang pader na bato ay hinarang ng isang sagrado Blossom Puzzle Formation. Ngayon, inangkin pa niya na kaya niyang lutisin ang palaisipan. Na-curious siya kung paano masisira ni James ang formation. Samantala, nakatayo si James sa ilalim ng pader na bato. Si Emperor Jabari ay gumawa ng paglipat mula sa loob ng Celestial Abode. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng malakas na enerhiya mula sa kanyang palad. Ang enerhiya ay dumaloy mula sa Celestial Abode at pinalibutan si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2965. Ang makapangyarihang enerhiya ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Malakas na enerhiya iyon. Ito ang lakas ng isang emperador. Maaaring siya ay isang Grand Emperor na nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Matapos maramdaman ang enerhiya sa paligid ni James, marami sa kanila ang napabuntong hininga sa pagtataka. Nalaglag ang panga ni Yikren, at siya ang pinakanamangha sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung gaano kataas ang sigla ni James sa maikling sandaling iyon. Maging si Zane na alam ang sitwasyon ni James ay bahagyang natigilan. Gulat na gulat, naisip niya sa sarili. Paano siya nagkaroon ng kahangahangang enerhiya? Itinago ba niya ang kanyang tunay na lakas sa lahat ng oras na ito? Nagulat ang lahat kay James. Samantala, nakipag-usap si Emperador Jabari kay James mula sa loob ng Celestial Abode. Sinimulan niyang utusan si James na muling ayusin ang mga nakaukit na piraso ng bato. Nang marinig ang mga tagubilin ni Emperor Jabari, lumukso si James sa hangin at naglipat ng isang piraso ng bato. Habang tinutulak niya ang piraso ng bato, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa lugar. Ito ay ang kapangyarihan ng isang landas ng paglilinang. Dahil ito ay isang Sacred Blossom Puzzle Formation, magkakaroon ng mga epekto kung ang isang tao ay walang ingat na gumagalaw sa paligid ng mga piraso ng bato. Tanging ang mga bihasa sa iba't ibang cultivation path ang makakaintindi sa Sacred Blossom Puzzle Formation. Ang nakakatakot na puwersa ay tumagos sa hangin, ngunit si James ay hindi nasaktan habang ang enerhiya ni Emperor Jabari ay madaling nakakalat dito. Patuloy na ginagalaw ni James ang mga piraso ng bato ayon sa mga tagubilin ni Emperor Jabari.
Bagamat mabilis siyang kumilos, inabot pa rin siya ng 1 buwan upang matapos ang paglutas ng puzzle. Hindi siya tumigil kahit isang sandali sa buong buwan niyang inaayos ang mga piraso. Ang mga piraso ng bato ay patuloy na inilipat sa paligid, at malakas na puwersa ay lalabas kapag sila ay inilipat. Ang puwersa ay sapat na upang patayin ang isang Grand Emperor, ngunit ganap na maayos si James. Sa mga taong naruroon, tanging ang Marshal Reverend at ilang iba pang powerhouses ang nakakaunawa kung bakit inilipat ni James ang mga piraso ng bato sa paraang ginawa niya. Pagkaraan ng 1 buwan, inilipat ni James ang huling piraso ng bato. Matapos ang huling pirasong iyon ay mailipat sa lugar, ang kompletong larawan ng sagradong pamumulaklak ay sa wakas ay ipinakita. Katulad nga ng sinabi ng lalaking malaibon kanina, may gitnang talulot na napapalibutan ng 5 iba pa. Pagkatapos, ang mga petals ay lumawak palabas sa ilang higit pang mga layer. Bumaba si James mula sa langit at bumagsak sa lupa. Tumingin siya sa sagrado. Namumulaklak sa pader na bato at bumulong-bulong, so ito ay isang sagradong pamumulaklak. Sa sandaling iyon, ang palaisipan ay nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Ang bawat talulot ay kumikinang na may nakakasilaw na liwanag, at ang sagradong pamumulaklak sa dingding ay tila nagkatotoo sa totoong mundo. Biglang bumukas ang pader na bato, at may lumabas na pinto. Tanging puting liwanag lang ang bumungad sa pinto. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ng Marshal Reverend ay hindi makalampas sa liwanag. Nang makitang hindi nakapasok si James, ang ibang mga powerhouse ay hindi rin ng ahas na gumalaw ng kalamnan. Lumingon si James at tinignan ang mga tao. Lahat ng mata ay nasa kanya. Lumapit ang Marshal Reverend at nakangiting tumingin kay James. Talagang naitago mong mabuti ang iyong lakas. Kahit ako ay hindi ko matiyak ang iyong tunay na lakas. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Sa katunayan, si Emperor Jabari ang naglutas ng Sacred Blossom Puzzle Formation, pero inakala ng lahat na galing kay James lang ang effort. Sa kabila nito, hindi nagpaliwanag si James. Hinayaan niya silang ipagpalagay kung ano ang gusto nila. Ang Marshal Reverend ay tumingin kay James na may pagdududa, novel drama. Siya ay isang Grand Emperor at nabuhay ng mahabang panahon. Kaya, alam niya ang halos lahat ng powerhouses sa loob ng Boundless Realm. Sa kabila nito, hindi pa niya nakilala si James sa lahat ng oras na ito, at hindi rin tumugma ang hitsura ni James sa mga powerhouse na nawala sa mata ng publiko. Ang Grand Emperor ay hindi napigil ang magtanong dahil sa curiosity, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Bahagyang ngumiti si James at sumagot, si James Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2966. James Caden. Ang Marshal Reverend ay nagmuni-muni sa pangalan sa loob ng maikling sandali. Hindi niya maalala kung ang isang cultivator na nagngangalang James Caden ay umiral sa Edolan Realm o sa buong Boundless Realm. Sinulyapan niya si James at naisip, saan nanggaling ang lalaking ito at ano ang background niya. Siya kaya ay isang powerhouse na nanatili sa pag-iisa. Hindi ma-verify ang background ni James, mabilis na inilagay ng Marshal Reverend ang kanyang mga iniisip. Tumingin siya kay James at nagtanong, ano sa tingin mo ang nakatago sa likod ng pintong ito, Mr. Caden? Sa mundong ito, ang mga malalakas ay lubos na iginagalang. Bagamat medyo bata pa si James, inisip ng Marshal Reverend na sadyang itinago ni James ang kanyang kasaysayan at dapat ay mayroon siyang mga pambihirang kakayahan upang maitago ang kanyang aktwal na edad mula sa iba. Dahil dito, kinausap niya si James nang may paggalang sa kabila ng pagiging Grand Emperor mismo. Nakaramdam ng awkward si James na kausapin siya ng magalang ng Marshal Reverend ngunit hindi siya umimik para itama siya. Lumingon siya sa pinto at sinabing, hindi ko rin alam kung ano ang nasa loob. Kailangan nating pumasok para malaman natin ang sarili natin. Gayunpaman, ang lahat ay tumalikod ng maingat. Kahit na ang malevolent demon at ang kanyang mana ay maaaring nasa kabilang panig ng pinto, wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng walang ingat na hakbang. Lahat sila ay natakot sa Sacred Blossom Puzzle Formation at natatakot sa hindi malamang panganib na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng pinto. Dahil mayroong isang powerhouse na tulad ni James na naroroon, mas ligtas na hayaan siyang subukan muna ang tubig. Napatingin ang lahat kay James.
Lalo na nahiya ang mga nanlilibak kay James dahil sa pagtrato nila sa kanya. Inakala nilang lahat na si James ay isang human cultivator lamang sa Sage Ranks 10th stage at hindi inaasahan na siya ay isang mabigat na powerhouse na nagpapababa sa kanyang lakas. Sinimulan nilang sisihin ang kanilang mga sarili dahil hindi nila napagtanto kung paano naabot ng isang tao sa ika-10 yugto ng Sage Rank ang puntong ito ng Malevolent Demon Residence. Maasim ang mukha ni Yikren. Naalala niya kung paano niya inatake at nasugatan si James kanina, at laking gulat niya. Kung maghihiganti si James, ang buong Southern Academy ay mapapahamak dahil sa kanyang mga aksyon. Sa sandaling iyon, naisip ng lahat na si James ay isang uri ng nakatagong powerhouse. Maging si Zane ay natarante sa tunay na lakas ni James. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, nakagawa siya ng conclusion. Ang kanyang ina ay di masasabing malakas, at kung si James talaga ang kanyang ama, makatwiran lamang na siya ay kasing lakas niya. Samantala, ang Martial Reverend ay nakahinga ng maluwag na ang isang walang katulad na magsasaka ay naroroon sa kanila. Sa una, nagkaroon siya ng mga alalahanin tungkol sa pakikipaglaban sa Malevolent Demon. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasugatan ng kanya, at tumagal siya ng 30,000 taon upang sugpuin ang masasamang enerhiya na naiwan nito sa kanyang katawan. Hindi siya kumpiyansa na kaya niya itong ibaba muli. Sa pagdating ni James, mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya mag-aalala kung sasali si James sa paglaban sa Malevolent Demon. Magalang na sinabi ng Martial Reverend, "Mangyaring pangunahan, Mr. Caden. Dalhin mo kami sa kailaliman ng Malevolent Demon Residence upang sabay nating salakayin at patayin ang Malevolent Demon." Kumunot ang noo ni James sa sinabi niya. Tumingin siya sa pinto at naisip, talaga bang nasa labas ng pintong ito si Thea? Hindi siya sigurado kung anong mga panganib ang naghihintay sa kanya, ngunit hindi siya mapakali sa puntong ito. Kahit may mga panganib, gusto pa rin niyang ituloy at alamin pa ang kasalukuyang sitwasyon. Nag-aalala si James para sa kaligtasan ni Thea. Bukod dito, mayroon siyang celestial abode kasama si Emperor Jabari sa loob nito. Sa kanyang suporta, hindi natakot si James sa mga panganib na naghihintay. Naglakad siya patungo sa pinto nang walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng maingat na mga tingin ng lahat, si James ay lumakad sa pintuan. Pagpasok pa lang niya ay binalot ng liwanag ang katawan niya at nawala sa paningin ng lahat. Hindi nagpaiwan ang Martial Reverend at sinundan si James sa pintuan. Nang makita ito, sumunod din ang iba. Sa sunod-sunod na pagpasok ng mga powerhouse sa pinto, ang lahat ng iba pang porma sayon sa loob ng Malevolent Demon Residence ay na-deactivate. Ang mga hindi nakatuloy bago ito ay mabilis na nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba at nakita ang natapos na Sacred Blossom Puzzle Formation, novel drama. Lahat sila ay sumugod sa pinto nang walang pag-aalinlangan. Walang nakapansin sa estatwa sa pader na bato sa malapit. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang mga mata nito. Pinagmasdan ng estatwa ang mga magsasaka na nagmamadaling pumasok sa pinto habang tahimik itong nakasubsob sa pader na bato. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2967. Sa sandaling iyon, ang Southern Reverend ng Southern Academy ay patungo sa kailaliman ng Great Wilderness kasama ang mga powerhouse na kanyang nakalap. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang nagsalita sa isipan ng Southern Reverend, novel drama. "Guro, ang Sacred Blossom Puzzle Formation ay na-deactivate na. Lahat ng pumasok sa kuweba ay nakapasok na sa kakilakilabot na espasyo." Nang marinig ang ulat, isang malisyosong ngiti ang nabuo sa mukha ng Southern Reverend. Ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa mga powerhouse sa kailaliman ng Great Wilderness. Samantala, ang balita tungkol sa Malevolent Demon ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng Boundless Realm, at nakarating sa pandinig ng maraming powerhouses. Ilang adventurous cultivator din ang sumugod sa Great Wilderness para obserbahan ang sitwasyon. Pagkalakad ni James sa pinto, nakaramdam siya ng pagkahilo at parang umiikot ang mundo sa paligid niya. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, tumigil ang pag-ikot, at napagtanto niyang nakarating na siya sa hindi kilalang mundo. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nakatayo siya ngayon sa isang baog na lugar. Walang mga halaman o buhay na nilalang, dead silence lang. Ano ang lugar na ito? Kumunat ang noo ni James. Sa sandaling iyon,
Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya sa pagiging realisasyon. Nakaramdam siya ng medyo pamilyar na enerhiya. Ito ay curse magic. Ito ay napakalakas na curse magic. Lalong lumalim ang mga kulubot sa kanyang nakakunot na noo. Maingat niyang pinakiramdaman ang paligid upang matiyak na hindi siya nagkakamali. Natakot si James na may napakalakas na curse magic sa mundong ito. Hindi nagtagal, nagsimula na ring lumitaw ang ibang mga tao. Ang unang nagpakita ay ang Martial Reverend. Pagkarating niya sa tigang na lugar, siya rin ay labis na nabigla. Anong enerhiya ito? Mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas, nilabanan niya ang malevolent demon at nasugatan niya ito. Ang lakas na iniwan niya sa kanyang katawan ay nagpagulo sa kanya sa loob ng 30,000 taon. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tuluyang maalis ang enerhiya sa kanyang katawan. Pagdating pa lang niya, naramdaman niya agad ang parehong kakilakilabot na kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng malevolent demon. Anong lugar ito? Bakit nakakaramdam ako ng sobrang corrupt na enerhiya? Maraming mga powerhouse ang lumitaw sa lugar na may mga mukhang tuliro. Sa pagkakataong iyon ay dumating na rin si Zane. Feeling the curse magic, nilapitan niya si James at tinanong, ano ang nangyayari? Bakit may napakabigat na curse magic sa lugar na ito? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi rin ako sigurado. Sumimangot si Zane at nagtanong, may kinalaman ba ito sa The Malevolent Demon? Sa una, halos banggitin niya ang pangalan ng kanyang ina, ngunit napagtanto na napakaraming tagalabas. Dahil dito, mabilis niyang binago ang kanyang mga salita bago tumugon ng walang ingat. Marahang umiling si James. Sa sandaling iyon, ang boses ni Emperor Jabari ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mag-ingat ka, James. Ang lugar na ito ay hindi pangkaraniwan, at ang enerhiya dito ay kasuklam-suklam. Kahit na naabot na ni Thea ang quasi-emperor ranks 9th tribulation, ang enerhiya dito ay mas malakas kaysa sa anumang naramdaman ko. Ang isang quasi-emperor sa 9th tribulation ay hindi dapat magkaroon ng ganoong enerhiya. Nang marinig ito, nagulat si James. Siya ay may pangkalahatang pangunawa sa mga ranggo na lampas sa divine rank. Nagkaroon ng una, pangalawa, at ikatlong yugto ng divine rank. Pagkatapos, ang quasi-emperor rank ay mayroong 9 tribulations na kailangang tiisin ng isa. Ang grand emperor rank ay nahahati sa 9 heavens. Ang isang cultivator sa 9th heaven ng grand emperor rank ay ang pinakamalakas na maaabot sa buong emperor rank at maglalagay ng isa sa cost ng pagiging ancestral gods. Gayunpaman, sinabi ni Emperor Jabari na ang curse magic sa lugar na ito ay higit na nakahihigit kaysa sa enerhiya ng isang cultivator sa 9th tribulation ng Kausi Emperor rank. Si James ay parehong nataranta at naalarma. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2968. Nang marinig ang usapan ni James at Zane, nagtanong ang Martial Reverend. Ano ang curse magic? Bagamat naapektuhan siya ng curse magic, wala siyang ideya kung ano iyon. Ang Martial Reverend at ang iba pang cultivator na naruroon ay hindi pa nakarinig ng curse magic dati. Marami sa kanila ang naguguluhan na tumingin kina James at Zane. Sinulyapan ni James ang Martial Reverend at ang iba pang powerhouses ay nagtipon. Ang pangunahing layunin niya sa paglalakbay sa Boundless Realm ay upang mahanap ang Ancestral God. I-rank ang elixir upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kahit na ang Boundless Realm ay ihiwalay sa ibang bahagi ng mundo, iyon ay nakatadhana na mangyari at hindi niya mapipigilan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinabi ni James, kailangan nito ng napakahabang paliwanag. Kailangan kong magsimula sa pagpapaliwanag sa 4 na kalamidad na kinailangan ng sangkatauhan. 4 na kalamidad. Ang Martial Reverend ay naguguluhan, at gayon din ang ibang mga tao na naruroon. Lahat ng mga tao na naruroon ay tumingin kay James na nalilito. Ang 4 na kalamidad na kinakaharap ng sangkatauhan. Kailan ito dapat mangyari? Alam ni James na walang ideya ang mga tao sa Boundless Realm tungkol sa 4 mga kalamidad. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na kalamidad ay mga pangyayaring mangyayari 100,000 taon sa hinaharap. Tumingin siya sa Martial Reverend at nagtanong, bilang isang Grand Emperor, malamang narinig mo na ang Primeval Age, tama ba? Bahagyang tumango ang Martial Reverend at sinabing,
Narinig kong may kaugnayan ito sa kaligtasan ng Boundless Realm, novel drama. Ang Martial Reverend ay isang Grand Emperor na nabuhay ng mahabang panahon. Sa makatuwid, mayroon siyang malawak na kaalaman. Sinabi niya, isang malaking insidente ang nangyari noong Primeval Age na humantong sa pagkawasak ng isang buong mundo. Bago ang mundo ay nawasak, ang ilang powerhouses ay nagkaisa at nagtayo ng isang malakas na pormasayon. Ang mga mundong napapalibutan ng formation ay binubuo ng Boundless Realm. Ang formation na iyon ay tinatawag na Boundless Formation. Tumango si James at sinabing, talaga. Well, magsisimula ako sa pagpapaliwanag tungkol sa mga kaganapan mula sa Primeval Age. Noong Primeval Age, ang mga Heavens Adjudicators ay gumagala sa universo. Ang layunin nila ay parusahan ang mga lumalabag sa Heavenly Path. Noon, maraming powerhouse ng tao ang hindi nasisiyahan sa Heavenly Path at gustong agawin ito para lumikha ng sarili nilang mga panuntunan. Maraming makapangyarihang tao ang nagkaisa upang maghimagsik laban sa makalangit na landas. Gayunpaman, nabigo sila, at ito ang nagmarka ng katapusan ng isang kapanahunan. Marahil ay alam na ng mga powerhouse na ito ay mabibigo at nakakuha ng kaalaman na ang langit na landas ay lilikha ng 4 na kalamidad upang lipulin ang mga tao pagkatapos ng mga panahon. Dahil dito, ang ilang ancestral gods ay nagsama-sama upang pinuhin ang isang ancestral god rank elixir. Ang pagkuha ng elixir na ito ay pansamantalang magbibigay sa isa ng lakas ng isang ancestral god. Napakahalaga sa pagresolba sa ika-4 na kalamidad na kakaharapin ng mga tao sa hinaharap. Upang matiyak ang ligtas na pag-iingat ng ancestral god rank elixir hanggang sa tamang panahon, maraming powerhouse ang nagsanib kamay upang aisil ang isang rehiyon upang mapanatiling ligtas ang elixir. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang Boundless Realm. Para naman sa Curse Magic, ito ay produkto ng Third Calamity. Nang tumama ang 3 kalamidad, ang Curse Magic ay ipinataw sa lahat ng tao. Napaawang ang labi ni James at ikinwento ang mga pangyayari kanina. Nang marinig ito, ang Martial Reverend ay tumingin kay James nang walang tiwala. Marami sa mga kaganapan sa panahon ng Primeval ay matagal nang nawala. Napakakaunting mga powerhouse ang ganap na nakaalam kung ano ang nangyari. Paano nalaman ni James ang tungkol sa 4 na kalamidad sa hinaharap? Ang Martial Reverend ay tumingin kay James at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng mga bagay na ito? Mabagal na sagot ni James, ito ay dahil nanggaling ako sa hinaharap. Nagpakita ako sa Boundless Realm pagkatapos dumaan sa ilog ng panahon. Nagpunta ako dito partikular na upang mahanap ang ancestral god rank elixir. Ako ay nagmula sa panahon sa pagitan ng mga resulta ng Third Calamity at bago ang pagsisimula ng Fourth Calamity. Ang ika-4 na kalamidad ng sangkatauhan ay ang kapahamakan sa paghuhukom. Ang mga tagahatol ng langit ay muling lilito at susubukan na lipulin ang mga tao sa sansinukob. Bawat miyembro ng sangkatauhan ay haharap sa hindi maiiwasang paghatol. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng ancestral god rank elixir natin mapipigilan ang sakuna. Matapos marinig ito, lahat ng mga taong naruroon ay huminga ng malalim. Nagtanong ang Martial Reverend, kung gayon, ano ang pinagmulan ng Curse Magic? Ipinaliwanag ni James, noong Primeval Age, mayroong isang walang katulad na powerhouse na tinatawag na Ancestral Talisman Master. Nagpractice siya ng isang invincible art na tinatawag na Curse Magic, na gumagamit ng Curse Power. Sa hinaharap, gagamitin ng Heavenly Path ang Curse Magic para i-target ang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2969. Ang Martial Reverend ay nag-isip sandali at nagtanong, kung gayon, bakit ang lugar na ito ay puno ng Curse Magic? At saka, bakit alam ng Malevolent Demon kung paano gumamit ng Curse Magic? Umiling si James. Wala siyang ibinunyag tungkol sa pagkakakilanlan ng Malevolent Demon. Bagamat alam niyang si Thea iyon, hindi niya ipinahalata sa kanila ang impormasyon. Nagdusa si Thea ng energy deviation at kumitil ng maraming buhay. Nagdulot ito sa kanya ng pagkamuhi ng mga nasa Eidolon Realm. Maaaring maranasan din niya ang kanilang galit kung sasabihin niya sa kanila kung paano siya nauugnay sa kanya. Kung bakit sinalanta ng Curse Magic ang lugar, hindi niya alam. Gayunpaman, may ilang mga posibilidad na naisip. Ang isa,
ay ang lugar na ito ay umiral na mula noong Primeval Age. Ang sumunod ay ang Ancestral Talisman Master ay may kahalili na kasalukuyang naninirahan sa Boundless Realm. Ang pangatlo ay ang Cursed Magic ay nakarating sa Boundless Realm, at isang tao sa Boundless Realm ang nakakuha ng kapangyarihan nito. Ang partikular na nilalang na ito ay gumamit ng Cursed Magic sa lugar na ito, na nagresulta sa masaganang Cursed Magic na lumaganap sa tiwangwang na lugar na ito. Sa sandaling iyon, nawala sa pag-iisip ang Martial Reverend. Sinusubukan niyang suriin kung may katotohanan ang mga salita ni James. Sinabi ni James na naglakbay siya sa ilog ng panahon. Gaano kaya siya kalakas sa paglalakbay sa panahon? Isa siyang Grand Emperor at maraming kaalaman. Mula sa kanyang pangunawa, ang isa ay kailangang maging bihasa sa landas ng oras upang mabuksan ang ilog ng panahon. Ang paglalakbay sa ilog ng panahon ay isang transcendent na pagkilos na nangangailangan ng isang tao na magkaroon ng kapangyarihang lumaban sa landas sa langit. Naabot ba ni James ang 9th Heaven ng Grand Emperor rank, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang Heavenly Path? Napaisip ang Martial Reverend. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi alintana kung ang mga salita ni James ay mapagkakatiwalaan, ang pinakamahalaga sa kasalukuyan ay kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Paano nila mahahanap ang malevolent demon? Upang makatakas sa lugar na ito, kinailangan nilang patayin ang malevolent demon. Bukod dito, ang Cursed Magic na sumalot sa lugar ay hindi kapani-paniwalang mapang api. Kung ito ay tumagas sa labas ng mundo, ito ay magiging isang panganib sa Boundless Realm. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa mga mahihinang magsasaka. Matapos umalangaw-ngaw ang kanyang nakakatakot na sigaw, lumabas ang apoy mula sa kanyang katawan at nilamon siya. Nang makita ito, isang powerhouse sa tabi niya ang kumilos at pinatay ang apoy gamit ang kanyang malakas na enerhiya. Bagamat nakaligtas ang mahinang magsasaka, nagtamo siya ng matinding pinsala. Mabilis na paalala ni James sa lahat. Mag-ingat ka. Huwag kang maapektuhan ng Cursed Magic. Halos imposibleng maalis ito sa iyong katawan. Kahit na ang isang Grand Emperor ay hindi ito maaalis. Sa kabila ng mga salita ng babala ni James, ang kanyang payo ay medyo hindi epektibo. Ang mga magsasaka ay nanatili na sa lugar sa loob ng mahabang panahon, at ang Cursed Magic ay makapal sa hangin. Kaya naman, lahat ng tao sa lugar ay nagsimula ng maapektuhan nito, novel drama. Ang mga mas mahina ay nagdurusa na sa mga epekto ng sumpa. Boom! Isang kidlat ng kidlat ang tumama sa kalangitan at tumama sa isang magsasaka. Sa pagsisimula ng mga epekto ng mga sumpa, marami sa mga magsasaka sa lugar ang naapektuhan at nagdamo ng mga pinsala. Ang ilan ay nasunog, at ang iba ay tinamaan ng kidlat. Mayroon ding mga nagsimulang mabulok ang katawan. Gayunpaman, ang lahat ay medyo may kakayahan at nagawang sugpuin ang mga sumpa sa ngayon. Bagamat nauwi sa pagsumpa, pansamantala silang ligtas. Gayunpaman, ang sumpa ay mananatili sa kanilang mga katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2970. Ano ang dapat kong gawin? Nararamdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa aking katawan. Paano ko ito maaalis? Sobrang kakaiba. Bigla akong tinamaan ng kidlat. Wala man lang warning. Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit napaka-abnormal? Ang lahat ay naapektuhan ng Cursed Magic at nagsimulang magpanik. Mabilis na pinaniwalaan sila ni James. Sa iyong lakas, walang dapat ikabahala. Bagamat hindi mo maalis ang Cursed Magic sa iyong katawan, lahat kayo ay ganap na may kakayahang sugpuin ito. Sa hinaharap, ang kapangyarihang ito ay magpapahirap sa sangkatauhan. Nang marinig ang mga salita ni James, bahagyang huminahon ang mga magsasaka. Sumimangot ang Martial Reverend at nagtanong, ano ang susunod nating gagawin, Mr. Caden? Bahagyang nahiya si James na ipinagpatuloy ng Martial Reverend ang pakikipag-usap sa kanya ng formal. Napakamot siya ng ulo at sinabing, dapat alamin muna natin kung nasaan tayo. I-scout natin ang lugar. Tumango ang Martial Reverend. Sige. Sumunod, sinimulan ng mga magsasaka ang pagsisiyasat sa lugar. Malawak ang lugar, at kahit ang isang Grand Emperor tulad ng Martial Reverend ay hindi matukoy ang laki ng lugar. Samantala, tinawag ni James si Emperor Jabari sa loob ng Celestial Abode.
Si Emperor Jabari ay dating nasa 9th heaven ng Grand Emperor rank at nag-adventure sa maraming mapanganib na lugar sa universo. Sa makatuwid, siya ay higit na may kaalaman kaysa sa iba. Ano ang lugar na ito? Emperor Jabari. Naramdaman ni Emperor Jabari ang labas ng mundo mula sa loob ng celestial abode. Sa sandaling iyon, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. James, ito ay isang napakakakaibang lugar. Nararamdaman ko ang enerhiya na hindi kabilang sa edad na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na ito ay isang labi ng Primeval Age. May makabuluhang nangyari sa lugar na ito, na nagresulta sa malakas na enerhiya dito. Nang marinig ito, nagtanong si James, ibig mo bang sabihin na ang lugar na ito ay mula sa Primeval Age? Dapat lang. Nag-isip sandali si James at nagtanong, sino ang taong nagtayo ng Sacred Blossom Puzzle Formation? Si Thea kaya? Sumang-ayon si Emperor Jabari, hindi. Bagamat mabilis na umunlad si Thea, imposible para sa kanya na makabisado ang napakaraming landas ng paglilinang sa loob ng ilang libong taon. Malamang na hindi niya itinayo ang Sacred Blossom Puzzle Formation. Kung naaalala ko ng tama, mayroong isang powerhouse na pumasok sa Boundless Age na nasa labas noong panahon ng Civilal Ages. Ganun ba? Sino ang taong ito? Hindi rin alam ni Emperor Jabari. Gayunpaman, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam tungkol dito. Ang taong nagtakda nito ay posibleng nauugnay sa apat na kalamidad at sa pagtatangkal ng tao na sirain ang landas sa langit sa panahon ng unang panahon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot si Emperor Jabari, alam ng mga tao sa Primeval Age na sila ay mabibigo at nag-iwan ng backup na plano. Gayunpaman, ang makalangit na landas ay isang pambihirang pag-iral. Ang Heavenly Path ay isang pag-iral na namamahala sa universo. Paanong hindi nito malalaman na ang mga tao ay mag-iiwan ng backup na plano? Sa tingin ko ang taong nasa likod nito ay malamang na nagta-target ng mga tao, novel drama. Nagulat si James nang marinig iyon. So hinahabol niya ako. Sinabi ni Emperor Jabari, Ma'am. Malamang na ikaw ang kanyang target. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan ni Thea nitong mga nakaraang taon, ngunit ayon sa alam ko sa kasalukuyan, maaaring nasangkot siya sa gulo at kinokontrol ng isang tao. Marahil ikaw ang kanilang susunod na target. Mukhang nakatadhana na ang lahat. Nagising ako kamakailan at maaaring masangkot sa nakamamatay na labanang ito mula pa noong unang panahon. Mapatla ang kutis ni Emperor Jabari. Ito ay halos hindi mag-aalala sa kanya kung siya ay nasa kanyang kalakasan.